Kabanata 286. Ang pagbabalik ng alamat. Naghihintay sa isang tao. Talaga. Biglang tumangala si Sofia at pumikit. Siyempre. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Sabi ni Justin habang tinatapik ng mahina ang likod niya. Palagi akong sinasabi ng nanay ko na humanap ako ng asawang tulad ng tiyahin ko noong bata pa ako, isang banal, maganda, at matino. Hindi pwede. Hindi ako kasing galing ng sinasabi niya. Namula siya nang marinig ang sinabi nito. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang pagsasalita ni Elizabeth tungkol sa kanya. Well, it'd be perfect if you could change your bad habit of flicking my forehead, seryosong sabi ni Justin. Gayunpaman, tinanggihan ni Sofia pagkatapos niyang magsalita, hindi. 10 taon na ang ugali nito. Paano ako magbabago dahil lang sa sinabi mo? Tsaka magandang ugali. Bakit ko ito palitan? Pagkasabi niya nun, pinitik niya ang noo niya nang hindi niya ito pinapansin. Isang ngiti pagkatapos ay sumilay sa kanyang mukha. I think it's a good habit so I have to continue with it. Hindi ba, snob? Iyon ay dahil lamang sa pakiramdam mo ay nakikitang nagdurusa ako. Ganti niya. Well, wala akong pakialam. She scoffed and took a glance at him. Well, you're my nephew. Sino pa ba ang pwede kong ay bully bukod sa'yo? Napabuntong hininga si Justin at pagkatapos ay maingat na naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Magpapalit na ako. Ang kanyang kamisete ay natatakpan ng luha at uhog ni Sofia. Nang marinig niya ang sinabi nito, napagtanto niya kung gaano siya kainalegen. Mabilis niya itong itinulak palayo at nag-aalalang sinabi, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang madumihan ang sando mo. Namumula ang mukha niya nang maisip niya kung paano niya itinapon ang sarili sa mga bisig ni Justin at iniiyak ang kanyang puso. Sofia, ikaw ay isang 30 taong gulang na babae. Bakit parang batang babae ka pa rin? Bakit ka umiiyak sa wala? Hindi lang iyon, umiiyak ka rin sa yakap ni Justin. Nakakahiya. Ayos lang. Wala akong nakita. Tumayo si Justin at naglakad patungo sa kwarto. Buti na lang at nagdala siya ng ilang set ng ekstrang damit. Kung hindi, kailangan niyang maglibot ng walang sando. Snob. Takto namang binuksan ni Sofia ang pinto nang haborin niya ang kanyang sando at magsusuot na sana ng malinis. Isang sigaw ang lumabas sa bibig niya pagkatapos noon. Mabilis na itinakip ng babae ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata. Bakit wala kang suot na sando, snob? Tanong niya na namumula ang mukha. Wala pang ilang minuto. Paano niya nahubad ang kanyang sando? Hindi mo kailangang takpan ang iyong mga mata. Hinubad ko lang ang sando ko, naiinis na sabi ni Justin sa kanyang inasal. Hindi. Bilasan mo at magsuot ka ng kahit ano. Tigaw niya habang nakatalikod. Lahat tama. Tapos na ako. Hinawakan niya ang unang sando na nakita niya at mabilis na isinuot iyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Sofia ng galit, pwede bang kumatok ka sa susunod na pagpasok mo? Nakalimutan ko, okay. Sabi ng babae habang dinilat ang mga mata. Glaring at him, she continued, at saka, bakit ako kakatok? Walang parte sa iyo na hindi ko nakita noong bata ka pa. Wala akong pakialam. Kahit iyon ang sinabi niya, halos kasing pula ng mansanas ang mukha niya. Bakit ka namumula, kung ganoon? Tanong ni Justin habang inilalabas ang maruming sando sa kwarto. Nasaan ang washing machine? Iyon ay dahil mainit ang pakiramdam ko. Ganti ni Sofia habang pinapadyak ang kanyang mga paa. Pagkatapos, inagaw niya ang kamisete sa kanyang pamangkin at sinabing, ibigay mo sa akin. Ako na ang maghuhugas para sa iyo. Nang matapos siyang magsalita ay dumiretso siya sa laundry room. Bumalik siya sa ilang sandali at halatang mas kalmado na siya kaysa dati. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay namumula pa rin dahil sa pag-iyak, at ang kanyang mukha ay medyo kulay rosas pa rin. Bakit hindi ka pa natulog, snob? Hindi naiwasang magtanong ng babae nang makita siya sa couch, walang bakas ng pagod sa mukha nito. Hindi ako nagmamadali, sagot niya habang umiiling. Sa pagtingin sa oras, idinagdag niya, may hinihintay ako. Ano? Sinong hinihintay mo? Tanong ni Sofia. Isang tao mula sa pamilya de la Cruz. Matulog ka muna kung pagod ka. Dito na lang ako maghihintay, sabi ni Justin habang nakatingin sa kanya ng walang pakialam. May darating mula sa pamilyang De La Cruz. Namulat siya sa realisasyon nang marinig niya ang mga sinabi nito. Oh, tama.
Muntik ko nang makalimutan. Sabi ng lolo mo kapag hindi niya tayo makikita sa loob ng 1 oras, magpapadala siya ng sundo sa atin. Bilasan natin umalis na tayo, Snob. Dapat maghanap tayo ng mapagtataguan. Halos makalimutan na niya ito pagkatapos ng nangyari kanina. Hindi na kailangang itago. Sa tingin mo ba ang mga mula sa pamilyang De La Cruz ay madadala sa akin ng ganoon kadali? Minamaliit mo talaga ako, Tita Sofia, nakangiting sagot nito. Hindi. Listen to me, Snob, hindi na napigilan ng babae ang sarili na magpanik nang makitang walang pakialam sa sitwasyon ng kanyang pamangkin. Ang pamilyang De La Cruz ay kumukuha ng maraming propesyonal na hitmen. Narinig kong lahat sila ay nagretiro na sa hukbo at ang ilan sa kanila ay mula pa sa mga espesyal na puwersa. Bukod dito, nakapatay sila ng hindi mabilang na mga tao sa larangan ng digmaan. Hindi mo ba pinapahirapan ang sarili mo kung kakalabanin mo ang mga taong walang halaga sa buhay nila? Magtiwala ka sa akin. Pero hanap tayo ng mapagtataguan. Makakabalik tayo kapag natapos na ang buong pagsubok na ito. Habang nagsasalita ay bumangon ang babae para magpalat sa kwarto niya. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto. Bang! 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 Pambihira ang lakas ng tunog at nagulat si Sofia kahit medyo malayo siya sa pinto. Nandito ba sila, Snob? Darating. Tumayo si Justin at naglakad papunta sa pinto. Buti naman at napaaga sila dito. Hindi bababa sa ito ay hindi mag-aaksaya ng aking oras at puyat ako ngayong gabi. With that, inabot niya ang pagbukas ng pinto. Nang makita ito, mabilis na sumigaw si Sofia, huwag mong buksan ang pinto. Ngunit huli na siya dahil nabuksan na niya ang pinto. Nakatayo si Tommy na naghihintay sa labas. Sa likod niya ay 12 matipunong lalaki, lahat sila ay nakasuot ng itim. Sila ay armado ng mga metal na tubo at baton. May ilan ding armado ng triangular bayonet. Nagulat ako na hindi ka tumakas, Justin. Sumili ang pagkagulat sa mukha ni Tommy nang makita niya kung gaano casual na binuksan ni Justin ang pinto. Akala niya ay tatakas na ang huli pagdating niya. Pero hindi lang siya tumakas, pinagbuksan din siya ng pinto. Kabanata 287. Ang pagbabalik ng alamat. Saan ka pupunta? Tumakbo. Bakit kailangan kong gawin iyan? Sa tingin mo ba madadala mo ako sa ilang mga hooligan na tulad nila? Huwag mo akong maliitin, Tommy, sabi ni Justin habang sinulyapan ang lalaki. Nang marinig ang sinabi ng una, malamig na tinitigan siya ni Tommy at sinabing, mas mabuting sumuko ka na, Justin. Masama kung masasaktan ka. Sigurado akong ayaw mong mabali ang mga braso at binti mo tulad ni Troy, di ba? Tama na, Tommy. Itigil ang pagkilos ngayon. Kung talagang mababali mo ang mga braso at binti ko, tatayo ka pa ba dito at kinakausap ako? I'm sure hindi ka makakatulog ng matiwasay kung nabubuhay pa ako, di ba? Ngumisi si Justin. Parang ikaw ang mas nakakakilala sa akin. Tayang naman ang gusto ng lolo mo na pilayin kita imbes na kitilin ang buhay mo. Sa palagay mo ba ay maaari kang mabuhay lampas ngayong gabi kung hindi? Sabi ni Tommy, tamad na maglagay pa ng pagkukunwari. Ayaw na niyang makipag-usap pa kay Justin habang nag-utos kaagad pagkatapos noon, move. Talunin mo siya lahat ng gusto mo kung lumaban siya kahit kaunti. Gawin mo lahat ng gusto mo sa kanya basta humihinga pa rin siya sa huli. Opo, Ginoo. Sa sandaling iyon, itinaas ng mga lalaking nasa likuran niya ang kanilang mga sandata at nagsimulang maninangil. Gayunpaman, napangiti na lamang si Justin nang makita ito. Aatake na sana siya nang biglang sumulpat si Sofia sa harapan niya. Pinuksan niya ang kanyang mga braso at tinanguan siya ng kanyang katawan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Tommy? Umalis ka sa daan. This is none of your business. Putol ni Tommy. Pamangkin mo siya at nag-iisang anak ni Daniel, Tommy. Paano mo nagawa ito sa kapatid natin? Bulalas niya. Nanginginig ang katawan niya sa galit habang nakatitig sa kapatid. Pinapamuka ko na si Daniel sa hindi pagpatay sa anak niya. Kung hindi, sa tingin mo ba ay buhay pa siya ngayon? Kung hindi dahil sa kapatid namin, inutusan ko siyang patayin noong pinalayas siya sa pamilya De La Cruz noon. Kaya umalis ka na. Tagot ng una matapos siyang bigyan ng malamig na tingin. Pagkatapos ay itinulak niya si Sofia at sumigaw, kunin mo siya. Opo, Ginoo. Ang kailangan lang ay isang order.
Agad na sinugod ng mga lalaki si Justin gamit ang kanilang mga armas. Hindi, Tommy. Nanginginig sa galit si Sofia nang makita ito. Gayunpaman, hindi man lang siya pinabayaan ni Tommy. Malamig niyang tinitigan ang pamangkin at sinabing, isang huling paalala lang para sa iyo, Justin. Mas mabuting huwag kang makipag-away at sumuko na lang. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Oh, magaling yan. Gusto kong makita kung gaano kakalupit. Dahil ayaw nang mag-aksaya pa ng oras, humapbang si Justin at sinipa ang isa sa tiyan ng mga lalaki. Ang sipa ay nagpalipad sa kanya ng mahigit 3 talampakan ang layo. Ang mga nasa likod ng lalaking iyon ay pinalipad din palabas ng pinto. Gayunpaman, nang malapit na silang bumangon upang muling sumalakay, lumabas si Justin sa kanila at sinara ang pinto sa likuran niya. Huwag mong buksan ang pinto sa susunod na 10 minuto, Tita Sofia. Malalagay sa panganib na madumihan mo ang iyong sahig kung gagawin mo ito. Bumaba ang aura niya nang isara niya ang pinto. Dahil kasama niya si Sofia kanina, ayaw niyang magdulot ng pagdanak ng dugo sa lugar. Ayaw niyang gawing magulo ito sa mga mata nito. Gayunpaman, oras na para sa grupo ng kamatayan ng mga lalaki ngayong sarado na ang pinto. Ang mga lalaking nakaitim ay nakakita lamang ng isang itim na anino na kumikislap sa kanilang mga mata sa susunod na sandali. Bago pa man sila makapag-react ay nagsalubong na ang mga mukha nila ng kamao ni Justin. Buong lakas na niya habang sinusuntok ang mga ito at hindi man lang nagpigil. Nabasag ang ulo ng lalaking nakatayo sa harapan dahil sa suntok niya. Tumalsik ang dugo kung saan-saan sa isang iglap. Napuno ng nakasusuklam na baho ang koridor sa sumunod na segundo. Ang tanawin ng madugong eksenang ito ay natakot sa iba pang mga lalaki. Wala ni isa sa kanila ang nakakita ng ganoong karumal-dumal na eksena kahit na sila ay dating nasa hukbo. Isang suntok lang ang kailangan para durugin ang ulo niya. Anong klaseng sakit na biro ito? Sila ay isang grupo ng mga retiradong espesyal na puwersa, ngunit hindi man lang sila nakayanan ng pagkakataon laban sa suntok ni Justin. Walang makikita. Malapit na ang turn mo. Hindi sila binigyan ni Justin ng pagkakataong umatras nang makita niyang paatras sila dahil sa gulat. Lumakad siya pasulong at hinawakan ang buhok ng isa sa mga lalaki. Kaagad pagkatapos noon, hinampas niya ng tuhod ang mukha ng lalaki. Nabali ang ilong ng huli sa isang malakas na kaluskos na umalangaw-ngaw sa koridor. Nawala ng malay ang lalaki bago pa man siya makasigaw ng matinding paghihirap, at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Wala pang 1 minuto, 2 nananakot na lalaki ang patay na. Namutla ang natitirang mga lalaki sa walang awa na si Justin habang sumisigaw sila, sino ka ba? Isang taong gustong mamatay kayong lahat. Nanlamig ang kanyang tingin habang nakatapak sa lupa. Pagkatapos, sinundan ng isang mabilis na sipa, isang tatsulok na bayonet ang damapo sa kanyang kamay. Tinulyapan ni Justin ang sandata at pagkatapos ay sa mga lalaki bago sinabing, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano gumamit ng isang tatsulok na bayonet. Dahil doon, sumugod siya at tinusok ang sandata sa dibdib ng isa sa mga lalaki. Agad na lumabas ang dugo sa kanyang dibdib. Ngunit hindi man lang huminto si Justin na tumingin sa kanya bago itinusok ang kanyang siko sa templo ng lalaki. Thud! Nagdilim ang paningin ng lalaki, at bumagsak siya. Tumakbo ka! Mabilis! Tawakas ay napagtanto ng natitirang mga lalaki na may hindi tama. Lumiko sila upang tumakbo, ngunit walang paraan na bibigyan sila ni Justin ng pagkakataong makatakas. Tatingin mo saan ka pupunta? Malamig niyang sambit. Habang nagsasalita siya, tumakbo siya pasulong at sinalo ang isa sa kanila sa kanilang kamiseta. Sa isang mabilis na paggalaw, ang lalaki ay itinapon palabas ng gusali. Isang agonized na panaghoy ang naghati sa hangin. Bago pa man siya umabot sa lupa sa ibaba, inihagis na ni Justin ang isa pa sa kanila pababa. Sunod-sunod na hiyawan. Makalipas ang ilang minuto, tinapakan ni Justin ang mga tuhod ng huling lalaki bago siya itinapon palabas ng gusali. Takalang tuluyang tumahimik ang koridor. Kabanata 288. Ang pagbabalik ng alamat. Getting even. Ang mga nakakainis na langaw ay patay na sa wakas. Itinapon niya ang triangular na bayonet at pinunasan ang mga kamay habang nililibot ang tingin sa walang laman na koridor. Sa wakas ay mapayapa na ngayong wala na ang mga langaw na iyon. Ikaw, anong ginagawa mo, Justin?
Nag-aalalang tanong ni Tommy na nauutol habang pinagmamasdan ang pamangkin na naglalakad palapit sa kanya. Hindi niya akalain na ang grupo ng mga retiradong espesyal na puwersang dinala niya ay itatapon lahat sa isang gusali bago pa man nila mahawakan si Justin. Mga retiradong espesyal na puwersa, pa ako. Walang kwenta silang lahat. Ano sa tingin mo? Tinitigan siya ni Justin nang walang pakialam. Nagsindi siya ng sigarilyo at huminga bago nagpatuloy, I remember that I told you don't show your face in front of me again back in Jadeboro. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Huwag kang lalapit, Justin. Ako ang tiyuhin mo. Kawakas ay dinakip ng takot si Tommy. Maging ang grupo ng mga retiradong espesyal na puwersa ay hindi nakipagsapalaran laban sa kanya at itinapon sa gusali. Hayaan mo na siya. Tiyuhin. Napasinghap si Justin sa narinig. Ikaw ang may gustong baliin ang mga braso at binti ko kanina. Parang hindi ikaw ang tito ko noon. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na may malalim na ugat sa pagitan natin. Hindi mo ba ipapakita sa akin kung gaano kakalupit? Ito ba ang tinatawag mong walang awa? Nakaka-disappoint ito, Tommy. Dahil ayaw nang mag-aksaya pa ng oras, humakbang si Justin patungo kay Tommy at sinipa ito sa kanyang mga tuhod. Isang malakas na kaluskos ang narinig, at bago pa man makasigaw ang huli, sinipa na ng lalaki ang kabilang tuhod niya. ****starred ka. How dare you break my legs? Kaway ni Tommy habang sumisigaw sa sakit. Napuno ng nakakakilabot na hiyawan ang koridor. Humisi siya habang nakahawak sa kanyang mga binti. Tumalubong sa kanya ang sakit ngunit hindi man lang siya pinansin ni Justin. Sa halip, itinaas ng lalaki ang kanyang paa at tinapakan ang braso ng kanyang tiyuhin. Ang isa pang kaluskos ay tumunog at ang mga buto sa kanyang braso ay nabali. Tinapakan naman ng huli ang kabilang braso niya. Sabi mo babaliin mo ang mga braso at binti ko, di ba? Pinabalik ko ang pabor. Mata sa mata. Tinitigan ni Justin si Tommy na nanginginig sa sakit. Nabali ang mga paa ng huli sa isang kisap mata. ****starred ka. Deserve mong masunog sa impyerno. Hindi ka madaling pakakawalan ng pamilyang De La Cruz. Maghintay ka. Tumugod si Tommy sa pagmumura sa kanya ngunit wala siyang pakialam. Ang pamilyang De La Cruz. Sa tingin mo ba papayag ako sa kanila dahil lang binitawan nila ako? Binigyan ko ng pagkakataon ng pamilya mo 3 taon na ang nakakaraan. Ngunit wala ni isa sa inyo ang naka-appreciate nito. Sa halip, lumala ang iyong mga pag-uugali. Tutuperin ko ang mga hiling mo dahil parang wala ni isa sa inyo ang nakaka-appreciate ng pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan ni Justin ang kwelyo ng kanyang tiyuhin at sinuspinde siya sa airwell sa tabi ng hagdan. Sabihin mo kay Emmett na hindi na niya kailangang hanapin ako. Doon ako sa De La Cruz residence para turuan kayong lahat ng leksyon kapag nakalaya na ako. Imbesol ka. Ibaba mo ako agad. Nagsimulang magdilim ang paningin ni Tommy, at himeteyan na siya nang makita kung gaano siya kataas. Tige at ipagpatuloy mo ang pagsigaw. Kung mas malakas ka, mas mabilis mapunit ang iyong kamiseta. Sumigaw ka ng mas malakas kung gusto mong mamatay ng mas mabilis. Tumalikod si Justin para kumatok sa pinto ni Sofia. Buksan mo, Tita Sofia. Clack. Nag-aalalang lumabas ang babae. Ayos ka lang ba, Justin? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Di ba sabi ko sa'yo hindi ako kayang saktan ng mga hooligan na tulad nila? Tagot niya sabay ngiti. Talaga. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Ano ito? At sinasabi mo na hindi ka nasasaktan. Nagsimula siyang magpanik nang makita niya ang dugo sa shirt nito. Kamusta ang sugat? Seryoso ba ito? Kailangan ba kitang ipadala sa ospital? Hindi ako nasaktan. Dugo nila ito, sagot niya. Pagkatapos, tinulak siya nito papasok ng kwarto at isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi niya hahayaang makita ni Sofia ang kapatid niyang nakasabit sa hagdan. Paano kung sumuko siya at subukang tulungan siya? Talaga? Tanong niya. Tanggalin mo ang sando mo at tingnan ko. Siyempre. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Habang nagsasalita siya, walang magawang itinaas ni Justin ang kanyang kamiseta. Namula ang mukha ng babae nang makita ang kanyang tan na balat at toned muscles. Nakita mo. Hindi naman ako nagsinungaling, di ba? Nagtaklab siya at lumingon sa tiyahin ngunit napansin niyang pulang-pula ang mukha nito. Anong mali? Tanong niya matapos makita ang kakaibang kinikilos niya.
Wala. Mabilis siyang tumalikod at kinurot ang sarili. Sofia, pamangkin mo siya. Anong namumula ka? Anong meron sa mga galos, Justin? Tanong niya matapos pakalmayan ang sarili. Nasaktan ako noong naglilingkod ako sa hukbo, sagot niya. Ano? Napakaraming peklat ang nakuha mo sa paglilingkod sa hukbo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Isang mabilis na sulyap lang ang ginawa niya, ngunit may hindi bababa sa 5 hanggang 6 na galos sa kanya. Ang pinakamalaki ay nakaunat sa kanyang buong likod. Wala ito. May isang pagkakataon na may sumabog na granada sa aking mga paa. Kung hindi dahil sa quick reflexes ko, naging mush na ako, nakangiting sabi ni Justin. Napaka-casual lang niya kapag pinag-uusapan ang nakaraan niya. Ilang galos lang iyon. Bilang isang sundalo, normal na magkaroon ng mga galos mula sa pakikipaglaban sa isang labanan. Isang karangalan para sa mga sundalo ang magkaroon ng mga ito. Hindi nakakatuwa. Hindi napigilan ni Sofia na kumunat ang kanyang noo nang makitang ngumiti si Justin habang nagsasalita kung paano siya muntik nang mapatay ng granada. Hindi ako makapaniwalang nakangiti ka. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala? Niloko mo na naman ako. Bulalas ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Ano ang tungkol dito? Sabi ni Sofia, inikat ang mga mata. I-flip mo ang noo ko kung maglakas loob ka. Sa tingin mo ba wala akong lakas ng loob na gawin ito? Nagkunwari siyang pinitik ang kanyang noo, ngunit hindi siya nito binigyan ng pagkakataong gawin iyon. Sakto nang iangat niya ang kanyang kamay, nagmamadali itong pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto sa likod niya. Bakit hindi mo isipin kung sino ako bago mo subukang pitikin ang noo ko, snob? Matulog ka na. Napabuntong hininga si Sofia at ibinagsak ang sarili sa kanyang kama. I-update ang kabanata 288 ng The Legendary Man by Adventure. Gamit ang sikat na The Legendary Man series author name ng may akda na nagpapaibig sa mga mambabasa sa bawat salita, pumunta sa kabanata 288 mga mambabasa isawsaw ang iyong sarili sa mga anekdota ng pag-ibig na may halong magplano ng mga demonyo. Kabanata 289. Ang pagbabalik ng alamat. Yung halimaw. Lumipas ang gabi sa isang kisap mata. Gayunpaman, sa madaling araw, may isang hindi inaasahang nagpakita sa Yaleview General Hospital na puno ng dugo ang katawan. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang pangalawang anak ng pamilyang De La Cruz, si Tommy. Siya ang magiging kahalili sa hinaharap ng pamilyang De La Cruz. Mabilis. Iturok ang pasyente ng 10 mg ng adrenaline. Hindi sapat ang 10 mg. Dagdagan ng dosis hanggang 15. Maghanda para sa cardiac resuscitation. Mabilis. Sa emergency room, isang grupo ng mga doktor ang gumagawa ng kanilang makakaya upang iligtas ang lalaki. Gayunpaman, ang kanyang kalagayan ay masyadong malubha. Hindi lang lahat ng paa niya ang nabali kundi ang iba niyang buto ay nabasag din. Anumang pagkaantala sa paggamot ay magreresulta sa pagkawala ng kanyang buhay. Sa labas ng ward, si Emmett ay mukhang galit na parang papatay ng tao. Malamang, pinadala niya si Tommy para hulihin ang dalawang anak na walang kabuluhan, sina Justin at Sofia. Sa halip na hulihin sila, napunta si Tommy sa emergency room. Emmett, masyado kang maluwag sa hamak na iyon, Justin. Kung may pinadala ka kanina para paalisan siya, hindi haantong si Tommy sa ganitong estado, sabi ng magandang babaeng may puting buhok na nakaupo sa tabi ni Emmett. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang asawa ni Emmett. Mrs. De La Cruz. Ano ang punto ng sabihin ang lahat ng ito ngayon? Tinaman siya ng tingin ni Emmett. Malubhang nasugatan na si Tommy. Hindi ko akalain na ganoon pala kabisyo ang bastos na si Justin. Talagang binali niya ang lahat ng braso at binti ni Tommy. Dalawa lang ang anak ni Emmett. Ang kanyang panganay na anak ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Kaya naman, palagi niyang inaasam na ang kanyang nakababatang anak ang magiging kahalili niya at mamumuno sa pamilyang De La Cruz. Sa kasamaang palad, ang kanyang pangalawang anak ay napilayan ni Justin. Kahit anong mangyari, tiyuhin pa rin niya si Tommy. Paanong naging brutal ang B***** na ito? Wala akong pakialam. Kung may nangyaring hindi maganda kay Tommy, gusto kong pagbayaran ito ni Justin ang kanyang buhay. Nakasulat ang galit sa kanyang napakagandang mukha. Si Tommy lang ang kadugo niya sa mundong ito. Kung may mangyari kay Tommy, ano ang mangyayari sa pamilyang De La Cruz?
Si Emmet ay tumatanda sa araw-araw. Kapag siya ay pumanaw, sino ang mamumuno sa pamilyang De La Cruz? Mangyaring huwag sabihin sa akin na si Justin ang magiging kapalit. Tama na. Tumigil ka nga sa pagsasalita. Alam ko kung ano ang gagawin. Inis na pinutol siya ni Emmet at maglalakad na sana patungo sa emergency room. Gayunpaman, habang siya ay bumangon, bumukas ang pinto ng emergency room. Sumunod, lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na doktor na nakasuot ng puting Amerikana at sinabing, "Matandang Mr. De La Cruz, sinubukan namin ang aming makakaya." Lahat ng mga paa ni Mr. De La Cruz ay malubhang nasugatan. Hindi lamang ang mga litid ay napunit, ngunit ang mga buto ay ganap na nadurog din. Nagawa naming buhayin siya, ngunit natatakot ako na hindi mailigtas ang kanyang mga braso at binti. Ganoon ba kaseryoso? Nang marinig ni Emmet ang tungkol sa mga punit na litid at durog na buto, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala na bang ibang paraan? Hindi isyo ang pera. Hanggat mapapagaling ang kanyang mga braso at binti, wala kaming pakialam kung magkano ang magagasto sa amin. Matandang Mr. De La Cruz, hindi ito usapin ng pera. Nang marinig ang sinabi ni Emmet, umiling ang nasa edad na doktor. Dahil sa kasalukuyang pamantayang medikal, walang sino mang makakapagpagaling sa kanya. Kahit na ang pinakamahusay na mga doktor sa mundo ay hindi mailigtas ang mga braso at binti ni Mr. De La Cruz. Walang magagawa. Nagdilim ang mukha ni Emmet nang marinig ang prognosis ng doktor. Hindi. Umiling ang doktor at nagpatuloy, "Sa totoo lang, hindi ang anak mo ang unang pasyente na na-encounter ko ngayon na may parehong kondisyon. May isa pang pasyente na may eksaktong mga pinsala tulad ni Mr. De La Cruz. Parehong bali ang kanyang mga braso at binti, naputol ang kanyang mga litid, at ang lahat ng kanyang mga buto ay nabasag sa mga piraso. Dahil sa kanilang mga kondisyon, ang pinakakilalang mga espesyalista sa mundo ay wala ring magagawa." Tinabi mo bang may isa pang pasyente na may parehong pinsala kay Tommy? Natigilan si Emmet nang marinig niya iyon, at nakaramdam siya ng kaba. Sino yan? Si Troy, ang panganay na anak ng pamilya Zeller. Matandang Mr. De La Cruz, sa palagay ko kilala mo siya, hindi ba? Banggit ng doktor. Oo. Si Emmet ay mukhang mamamatay tao sa sandaling iyon. Paanong hindi magiging pareho? Sa bagay, inatake sila ng iisang lalaki. Naturally, walang gaanong pagkakaiba sa kanilang mga pinsala. Dapat ko bang ayusin na silang dalawa ay nasa iisang kwarto? Tanong ng doktor. Sa ganitong paraan, magiging mas madali para sa mga medical team na alagaan silang dalawa. Hindi, huwag. Agad namang tumanggi si Emmet. Ilagay mo sila sa magkahiwalay na kwarto. Ang higit pa, mas mabuti. Sa panahong ganito, hindi niya gustong makita ang pamilya Zeller. As if hindi tayo malas. Oo naman. Kukunin ko sila ng iba't ibang kwarto. Bagamat walang ideya ang doktor kung bakit hiniling ni Emmet na ilayo si Troy kay Tommy, nagpatuloy pa rin siya at nagbigay ng pagtuturo. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit ang lumitaw sa kanilang harapan. "Emmet, anong ginagawa mo dito?" Nang makita ni Nathan si Emmet, mukhang nagalit siya. "Anong mali? Bakit hindi ka nakahiga sa kalagitnaan ng gabi? Nandito ka ba para kutsain ang pamilya Zeller?" "Hindi naman sa ganun, Nathan. Makinig ka sa akin." Nang marinig ang masamang pahayag ni Nathan, natigilan si Emmet at gustong ipaliwanag ang sarili. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang paliwanag, pinutol na siya ni Nathan. "Tama na. Ayokong marinig ang kalokohan mo. Tatanungin kita. Nasaan si Sofia at ang toy boy na iyon? Nahuli mo na ba sila?" Hindi siya mapakali kung bakit pumunta si Emmet sa ospital sa halip na matulog sa bahay sa ganitong oras. Ang gusto lang niya ay hulihin si Sofia at ang toy boy na iyon para makaganti kay Troy. Hindi. Umiling si Emmet at sa maaliwalas na mukha, nagpatuloy siya, "Nakatagpo kami ng kaunting pag-urong. Nathan, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Tinitiyak ko sa iyo na aagawin ko silang dalawa. Tama na yan. Tapat na ang B***ill mo." Nanlamig ang mukha ni Nathan. Itinuro niya si Emmet at binalaan ito, "Isang araw na lang ang ibibigay ko sa iyo. By the end of the day, kung hindi ko pa nakikita ang pamosong anak mo at ng kanyang toy boy, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Dahil hindi mo man lang makontrol ang sarili mong anak, ako mismo ang magtuturo sa kalapiting iyon ng leksyon."
Kabanata 270. Ang pagbabalik ng alamat. Dead Men Tell No Tales. Ikaw, nang marinig ni Emmett na inakusahan ni Nathan ang kanyang anak na babae bilang isang seltie, nagalit siya. Kung siya ay isang walang hiyang seltie, ibig sabihin ba ay walang hiya din ako? Tandaan mo, Emmett, may isang araw ka. Kung hindi ko sila makikita pagsapit ng hating gabi, mas mabuting maging handa ang buong pamilya de la Cruz na bayaran ang mga kahihinatnan ng inyong buhay. Umalis si Nathan nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makapag-react. Sa oras na nawala ang una, nanginginig ng husto si Emmett sa galit kaya nahati niya ang kanyang tungkod na may palamuting dragon sa dalawa. How dare he? Sobra na ito. Sino sa tingin nila? Noon, hindi ba't parang aso ang pamilya Zeller na nagmamakaawa sa pintuan ng Azores office? Kung hindi dahil sa suporta ng isang tao sa opisina, mangangahas kaya si Nathan Zeller na kausapin ako ng ganoon. Kung kaming mga De La Cruz ay may parehong suporta, sigurado ako na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Binibuli lang niya tayo para makuha ang paraan niya. Ang apat na kilalang pamilya ng Yaleview ay ang mga Zeller, Maxwell, Hamilton, at Morsley. Nakaligtas sila ng sumalakay ang hukbo ng apat na Azure guards dahil sa kanilang mga kontribusyon sa tagumpay ni Azure. Ngayong kabilang na siya sa isa sa apat na kilalang pamilya, nakalimutan na ba ni Nathan kung paano siya nag-grovel sa harap ng Azures office? Tama na. Ano ang silbi ng pag-uulit ng nakaraan ngayon? Hindi napigilan ni Loretta ang ngumusok kay Emmett. Hindi ba't kasalanan mo na hindi ka man lang karapat-dapat na pumasok sa opisina ni Azure noong pinamunuan niya ang kanyang hukbo sa panahon ng bloodbath sa Yaleview? Kung mayroon lang tayong isang tao sa opisina na tulad nila, sa tingin mo ba ay maglalakas loob siyang magsalita sa iyo ng ganoon? Ano ang ibig sabihin nito? Nagalit si Emmett sa sinabi ng asawa. Paano mo ako maaakusahan na hindi karapat-dapat? Ano ang alam mo? Noon, wala akong pakialam. Mas gugustuhin ko pang mamatay na nakatayo kaysa isuko ang sarili ko sa Azores office na parang aso. Oo. Hindi ka sana nila gusto kahit aso ka. Napangisi si Loretta. Anong silbi ng pagiging matapang sa harap ko? Sa tingin mo ba hindi ko alam na sinusubukan mong humila ng mga string para lang makalapit sa Azores office? Sa kasamaang palad, hindi ka pinansin, at walang sino man ang handang tumulong sa iyo. After all this time, sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong klase kang tao? Isara mo ang iyong bitag, babae. Nagdilim ang ekspresyon niya. Galit na galit siya dahil nalantad ang kanyang kahinaan. Itinaas ang kamay, hinarap siya nito. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, ako ay. Ano gagawin mo? Paluhan mo ako. Humisi si Loretta. Emmett, nakalimutan mo na ba kung paano tumaas ang status mo sa pamilyang De La Cruz? Kung hindi dahil sa akin, sa tingin mo kaya mong kunin ang posisyon bilang ulo ng pamilya. So, ano ngayon? Sasampalin mo ba ako dahil lang sa kaya mo? Ikaw. Sa kabila ng pagkakahawak ng kanyang braso sa hangin, hindi sinunod ni Emmett ang sampal. Hindi may kikaila na umasa siya sa kanyang asawa para maging pinuno ng pamilya De La Cruz. Bilang asawa niya, natural na naiintindihan niya si Loretta Thompson. Siya ay walang awa at mapagpasyahan. Sa katunayan, ang kanyang mga pamamaraan ay higit na nakahihigit sa kanya. Noon, si Loretta ang nagpasya na palayasin si Justin sa pamilya wala pang isang oras pagkatapos ng pagpanaw ni Daniel. Kasunod nito, ipinahayag niya na ang kanilang pangalawang anak na lalaki ang papalit kay Daniel bilang tagapagmana ng pamilyang De La Cruz. Ito ay isang walang pusong hakbang na kahit si Emmett ay nakaramdam ng masama tungkol dito. Tatanggalin mo ba ang pagkilos at itigil ang pagiging madrama? Nang makita niya kung gaano galit ang kanyang asawa, iginiit ni Loretta, hayaan mong sabihin ko sa iyo, Emmett. Hindi kami nagbibiro ni Nathan. Kung gusto mong protektahan ang pamilya natin, ibalik mo dito si Sofia at ang B***** na yan. Hindi mahalaga kung sila ay patay o buhay. Iminumungkahi mo ba na patahimikin natin sila ng tuluyan? Nagulat siya sa proposal nito. For goodness sake, sarili kong anak yan. Wala siyang pakialam na gawin iyon kay Justin dahil mahigit 10 taon na niyang hindi nakikita ang mapang-asar na apo. Gayunpaman, si Sofia ay isang taong pinalaki niya sa kanyang sarili. Tama iyan. Kailangan natin silang patahimikin. Madilim na kumikinang ang mga mata ni Loretta.
At dapat itong maging isang malinis na trabaho upang matiyak na wala sa kanila ang nakaligtas sa gabi. Tanging ang kanilang pagkamatay lamang ang makakapigil sa paglala ng sitwasyon. Tungkol sa mga Zellers, nanunuya siya, tandaan mo kung paano ka pinahiya ni Nathan sa sarili mong tahanan ngayon. Sa susunod na pagkakataon, babayaran mo sila sa pamamagitan ng lubos na pagsira sa kanila. Kung ganoon, sasama kami sa plano mo. Magpapadala ako ng mga lalaki para i-execute ito kaagad. Agad na ginawa ni Emmett ang kanyang desisyon. Katulad ng sinabi ni Sofia sa telepono. Sa oras ng pangangailangan, hindi niya maalis ang pag-abandona sa kanya. Kung ikukumpara sa kapalaran ng buong pamilya de la Cruz, si Sofia ay magastos kahit na siya ay kanyang anak na babae. Hindi mo na kailangan. Napailing si Loretta sa sinabi ni Emmett. Hindi mo na kailangang makisali. Sa palagay mo ba ay kaya mong dalhin ang iyong sarili upang patayin ang sarili mong laman at dugo? Ako. Napuno ng pag-aatubili si Emmett. Kung tutuusin, pagdating talaga nito, hindi pa rin niya kayang kitilin ang buhay ng sarili niyang anak. Tingnan mo kung gaano ka ka-indecisive. Lalaki ka rin ba? Ngumuso ang kanyang asawa. Magpapadala ako ng mga lalaki para mag-post ng bounty sa dark web at natural na may kukuha ng trabaho. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay ang kanilang mga bangkay bago sumapit ang gabi. Ang madilim na web. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Emmett. Malinaw na alam niya kung ano ang kasama sa dark web. Ito ang pinakamalaking underground assassin organization sa mundo. Lahat ng nangungunang mamamatay tao sa mundo ay naroon. Hanggat ang isa ay handang magbayad, tiyak na makakahanap ng isang mamamatay tao upang magawa ang trabaho. Gayunpaman, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na isang araw, hahantong siya sa pagkuha ng isang tao mula sa dark web para pumatay sa sarili niyang anak at apo. Gawin mo lang ang dapat. Pagod na ako ngayon, kaya huwag mo akong istorbohin hanggang dumilim. Taktong pagsasalita niya ay tumalikod na si Emmett at umalis ng walang sabi-sabi. Ang kanyang silwete ay tila natuyo, na tila siya ay tumanda ng ilang dekada sa loob ng ilang segundo. Nagsimula siyang magtanong sa kahulugan ng kanyang buhay. Ang kanyang panganay na anak ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan, habang ang kapalaran ng kanyang isa pang anak ay nanatiling hindi alam. At ngayon, papatayin niya ang sarili niyang anak. Anong klaseng lalaki ako? Kabanata 271. Ang pagbabalik ng alamat. Dave firing exercise. Lumipas ang gabi sa isang kisap mata. Kinaumagahan, ang walang humpay na pagtunog ng telepono ni Justin ang gumising sa kanya sa madaling araw. Nakakunot ang noo, sumagot siya sa iritadong tono, "Hello." Kung tutuusin, noon pa man ay ayaw niyang ginising siya ng ibang tao mula sa kanyang pagtulog. Ginoo. De la Cruz, bumalik ka na ba sa Yaleview? Nang makakonekta ang tawag, narinig niya ang paos na boses sa linya. Tino nagsabi sa'yo niyan? Casual na nagsisindi ng sigarilyo, binuksan ni Justin ang mga ilaw at sumulyap sa orasan. Napagtanto niyang alas 5 pa lang ng umaga. Madilim pa rin sa labas. Si Andy yon. Patuloy ang paos na boses. Kagabi, narinig kong sinabi niya na bumalik ka sa Yaleview. Pero dahil hating gabi na, hindi ako naglakas loob na istorbohin ka. Kaya, tinawagan kita sa umaga sa halip. Siguradong daldal siya. Putol ni Justin. Sabihin sa kanya na kailangan niyang magsilbi sa detention ng isang buwan simula ngayon, at hindi siya pinapayagang lumabas sa base militar. Kung maglakas loob siyang sumuway, ako mismo ang babali ng mga paa niya. Naririnig mo ba ako? Opo, Ginoo. Kahit nasa telepono, natatakot pa rin ang tumatawag sa mga bilin ni Justin. Ginoo. De la Cruz, masyadong maikli ba ang isang buwan? Bakit hindi natin siya i-detain ng 6 na buwan? Gusto mo bang sumama sa kanya? Hindi, ayoko. Sabay tanggi ng tumatawag. Ginoo. De la Cruz, kailan ka bumalik? Ilang araw ang nakalipas, casual na sagot ni Justin. Sino pa ba ang nakakaalam na bumalik ako? Wala. Walang tao. Iilan lang tayo. Ang iilang iyon ay natural na nangangahulugang ang mga matatanda ng Azores office at ang 4 na hari ng digmaan. Tige lang. Ano ang tawag mo sa akin? Matapos matanggal ang abo sa kanyang sigarilyo, tumayo si Justin at hinawi ang mga kortina. Ang tumatawag ay isa sa 4 na hari ng digmaan, si Carl Hamilton.
Noong araw, subordinate siya ni Justin. Pinili siya ng commander na sumali sa Azores Office bilang isa sa 4 na hari ng digmaan pagkatapos ng maraming pinaghirapang tagumpay sa ilalim ng kanyang sinturon. Ito ay isang bagay na walang kwenta. Pumalaklak si Carl na parang tanga sa telepono. Ginoo. De la Cruz, nasaan ka? Bakit hindi kita sunduin? Hindi mo na kailangan, malinaw na sagot ni Justin. Kung ano man iyon, maaari mo lang sabihin sa akin sa telepono. Ito ang magiging taunang live firing exercise ng 8 Azure Guard sa lalong madaling panahon. Dahil hindi ka nakadalaw noong nakaraang taon, gusto mo bang pumunta sa taong ito dahil nasa Yaleview ka? Live firing exercise. Ang tanong na ikinagulat ng commander. Ito na ba ang oras ng taon? Pagkatapos ng lahat, ang taon ng ehersisyo ay itinatag niya 3 taon na ang nakalilipas. Lahat ng 8 Azure Guards ay makikibahagi. Ang mananalo ay magkakaroon ng karangalan na maging crème de la crème ng koponan hanggang sa susunod na ehersisyo. Higit sa lahat, ang layunin ng taunang kaganapan ay upang madagdagan ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban upang mas mahusay silang gumanap bilang isang koponan sa larangan ng digmaan balang araw. Kailan ito? Casual na tanong ni Justin. Sa 2 linggo. Sige. Pupunta ako. Talaga, Mr. De La Cruz. Tuwang-tuwa si Carl dahil hindi niya inaasahan na papayag ang commander. Mula nang maitatag ang pagsasanay sa pagsasanay, si Justin ay naroon lamang sa una. Kasunod nito, hindi na siya dumalo sa iba. Kaya naman, sinusubukan lang ni Carl ang kanyang kapalaran nang magtanong siya. Nagulat siya sa pagsang-ayon na sagot ni Justin. Manamham. May iba pa ba? Sir, dadaan din po ba kayo sa opisina ni Azure? Patuloy ni Carl, masyadong matagal kang nawala. Nagsisimula na kaming makalimutan ang itsura mo. Mula nang mawala si Justin noong 1 taon, walang nakarinig sa kanya. Kahit ang 4 na hari ng digmaan ay hindi siya natunton. Hindi na ako babalik doon, pagtanggi niya ng walang dalawang isip. Ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa Yaleview ay dahil ayaw niyang makita sila. Pagkaraan ng 1 taon, gusto niyang obserbahan kung gaano kalaki ang mga tauhan niya sa loob ng 1 taon niyang pagkawala. Bakit hindi mo ibigay sa amin ang iyong address, at bibisitahin ka namin? Giit ni Carl. Kung hindi, maaari kitang bisitahin ng maingat nang hindi nagpapalam sa iba. Masyado ka lang magsalita. Dahil ba hindi ka nakakakuha ng sapat na pagsasanay? Gusto mo bang dagdagan ko ang intensity ng iyong pagsasanay? Mas naging matigas ang tono ni Justin. Hindi po, sir. Hindi talaga. Sa sobrang takot ni Carl ay hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Noong nasa ilalim siya ng utos ni Justin, personal niyang naranasan ang pahirap na pagsasanay na pinakamasama niyang bangungot. Isang bagay na hindi na niya gustong maranasan muli. Stay the lay away from me kung ayaw mo. Utol ni Justin. Bago ang live firing exercise, mas mabuting huwag mo na akong tawagan o humarap sa akin. Kung hindi, humanda kang tanggalin ang iyong rango at itapon sa Northern Crimson Prison, kung saan masisiyahan ka sa buhangin kasama si Dorian. Opo, Ginoo. Inend ko na agad ang tawag. Hindi nang ahas na mag-aksaya pa ng oras, tinapos ni Carl ang tawag sa isang click. Siya ay labis na nag-aalala na ang isa pang salita mula sa kanyang bibig ay magiging dahilan upang siya ay mapatapon sa Northern Crimson Prison sa Maisana. Ito ay isang lugar na walang gustong puntahan. Walang iba kundi buhangin sa abot ng mata. Sa kabila ng hindi pagkikita sa kanya sa loob ng 1 taon, hindi pa rin siya umuunlad. Itinabi ni Justin ang kanyang telepono sa isang tabi at pinatay ang sigarilyo sa kanyang kamay. Naghahanda pa lang siyang maligo ay bigla na lang siyang nakarinig ng mga magaan na yabag mula sa labas ng kanyang silid. Hindi alintana kung gaano mahina ang mga yabag, hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang tunog. May tao ba sa labas? Agad na kumunat ang noo ni Justin. Lalapit na sana siya sa pinto, ngunit wala na ang tunog ng mga yabag. Imagination ko lang ba yon? Panatilihin ang kanyang pagsimangot, ang lalaki ay tahimik na naglakad patungo sa pinto at binuksan ito ng bigla. Gayunpaman, walang tao sa madilim na pasilyo. Itim na itim maliban sa malalalim na anino ng mga sanga ng puno na iindayog ng hangin. Gayunpaman, hindi mapakali si Justin dahil sa sobrang tahimik. Ang mga taon ng labanan ay nagpatala sa kanyang matalas na kamalayan.
Kung wala iyon, matagal na siyang namatay. Biglang sinara ni Justin ang pinto ng malakas. Nakatitig sa bakanteng koridor, malinaw niyang sinabi, halika na, wala nang saysay na itago. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa hallway. Walang sumagot, at walang makikita. Pakiramdam niya ay sumisigaw siya sa hangin. Agad na nanliit ang kanyang mga mata habang mabilis na humakbang pasulong at naghagis ng suntok sa dilim. Kabanata 272. Ang pagbabalik ng alamat. Assassination. Bang! Pinasag ng tunog ang katahimikan sa hallway. Nararamdaman ni Justin na ang kanyang kamao ay tumama sa isang bagay o kung sino. Sa sumunod na sandali, nakarinig siya ng isang nakamute na daing habang ang isang itim na figure ay sumuray-suray pa atras at bumagsak sa pader sa likuran niya. Paano mo napansin ang presensya ko? Tanong ng itim na figure sa garalgal na boses. Bilang isang assassin, siya ay bihasa sa pagtatago sa mga anino at pag-aaklas ng hindi inaasahan ng kanyang mga biktima. Gayunpaman, hindi lamang nabigo ang kanyang pag-atake, ngunit natuklasan din siya ng kanyang biktima. Para sa isang tao sa kanyang propesyon, ito ay isang tahasang kahihiyan. Anong mahirap doon? Malamig na nakatitig sa kanya, si Justin ay sumugod at naglunsad ng isa pang suntok. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng assassin na mag-counterattack. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang isang malakas na bitek ng bali. Ang huli ay walang pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. Nagbuga siya ng isang subo ng dugo bago lumuhad sa harap ng kanyang target kasabay ng isang katok. Kung isasaalang-alang kung gaano ka mahina, paano ka naging assassin? Matapos mabaril ng isang sulyap ang mamamatay tao, tinapakan ni Justin ang kanyang tuhod upang basagin ito sa mga piraso. Ang itim na figure ay bumagsak sa lupa matapos mawala ang lahat ng kanyang lakas. Sino ka ba talaga? Nakatitig sa mapagpalang ekspresyon ni Justin, ang mukha ng assassin ay namumula sa galit. Kabuong taon niya bilang isang assassin, nakapatay siya ng maraming biktima ngunit hindi pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan noon. Ang mga mesa ay nakabukas. Mula sa isang mangangaso, naging biktima siya bago siya makapagpaputok ng baril. Ito ay isang mapangahas na kahihiyan. Dapat ginawa mo ang iyong takdang aralin. How dare you attempt a assassination kung wala kang alam tungkol sa target mo? Nang mapansin niya ang kawalang kasiyahan sa mukha ng mamamatay tao, walang pakialam na tiningnan ni Justin ang lalaki. Bago ka dumating upang patayin ako, wala bang nagsabi sa iyo kung ano ang nangyari sa huling assassin na sumubok? Anong nangyari? Tanong ng huli habang nakatitig kay Justin. Pinasa ko ang ulo niya gamit ang sarili niyang sniper rifle at hiniwa ang bangkay niya. Walang pakialam na tinitigan ni Justin ang lumpo na hitman. So, ano sa tingin mo ang mangyayari sa iyo? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin, ngunit sigurado akong baliw ang tao sa kabilang kwarto. Nang marinig ng lalaki ang mga salitang iyon, ngumisi ang lalaki, sa tingin mo ba ako lang ang assassin na dumating ngayon? So, hindi mo ako pinupuntirya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Justin. Ipinagpalagay niya na ipinadala ng pamilyang De La Cruz ang mamamatay tao upang patayin siya, ngunit hindi niya inaasahan na matarget din si Sofia. For goodness sake, siya ang biological na anak ni Emmett. Isa ka sa mga target, kasama ang babae sa kwarto. Napangisi ang assassin, paano kung nabigo akong patayin ka? Hanggat ang babae sa silid na iyon ay patay na, ang aking misyon ay hindi itinuturing na isang ganap na kabiguan. The asterisk man ikaw. Biglang naging mamamatay tao ang ekspresyon ni Justin habang dinudurog ang gulugad ng assassin gamit ang isang stomp. Umalangaw-ngaw ang malakas na bitek ng bali. Ang mamamatay tao ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na sumigaw sa matinding paghihirap bago ang kanyang ulo ay bumagsak sa isang pool ng dugo. Pagkatapos niyang harapin ang unang hitman, tumakbo si Justin sa silid ni Sofia. Hindi man lang kumakatok, sinipa niya ang pinto ng kwarto niya. Tita Sofia. Galit na galit niyang tawag. The very next moment, biglang bumukas ang ilaw ng kwarto. Pagkatapos ay sinalubong siya ng tanawin ng isang takot na si Sofia na nakapulupot sa kanyang kama, yakap ang kanyang kumot para sa mahal na buhay. Sa isang nag-aalalang ekspresyon, nagtanong siya, Justin, ano ang sinusubukan mong gawin? Wala. Akala ko nasa panganib ka. Nang makita niyang hindi nasaktan ang kanyang tiyahin at walang nananakot sa kanya, nakahinga ng maluwag si Justin. Paano ako malalagay sa panganib sa kalagitnaan ng gabi?
Nagalit si Sofia sa kanyang pamangkin. Maliwanag, natakot siya nang pumasok siya sa silid ng walang paabi. Ikaw ang pinakamalaking panganib sa akin, Justin de la Cruz. Nanlilisik kay Justin, nabigla si Sofia, bakit mo sinipa ang pinto ko sa kalagitnaan ng gabi? Tinira mo pa. Pulang-pula ang buong mukha niya sa galit pagkatapos ng kaguluhan. Nihimbing siyang natutulog bago marahas na nagising nang sinipa siya nito pababa. Ang napipintong panganib na kanyang kinakaharap ay walang iba kundi ang kanyang pamangkin. Nag-aalala lang ako sa'yo, okay? Matapos makahinga ng maluwag, sinisiyasat ni Justin ang paligid para sa anumang nakatagong pagbabante sa halip na umalis. Ano ang tinitignan mo? Umikot. Bawal kang tumingin. Nang mapansin ni Sofia ang nagliliyab na mga mata ni Justin, lalo siyang nagalit. Hindi lang siya natutulog sa kalagitnaan ng gabi, kundi sinipa niya pa ang pinto ko at ngayon ay sumilip. Kung sino pa yan, tumawag na ako ng pulis. Hindi kita tinitingnan. Walang magawang paliwanag ni Justin. Kung ganoon, ano ang hinahanap mo? Hindi napigilan ni Sofia na imulat ang mga mata. Nakalabas ang karamihan sa kanyang balat, kasama na ang dalawang manipis na spaghetti strap sa kanyang balikat. Dahil sa lumilibot ang mga mata nito sa paligid, natural na mag-aalala ang sinumang nasa posisyon niya. Hindi ko maipaliwanag ngayon. Nang walang oras na nawala, tumakbo si Justin sa kanyang kama, hinawakan ang mga kortina sa pagtatangkang isara ang mga ito. Justin, anong ginagawa mo? Hindi napigil ang magtanong ni Sofia nang makitang kakaiba ang kinikilos ng kanyang pamangkin. Bang! Plank! Isang putok ang nagpaputok. Ang gintong bala ay lumipad sa silid na nabasag ang glass panel sa bintana. Sumigaw si Sofia bilang tugon bago nag-aalalang nagtanong, Justin, anong nangyayari? Huwag mong galawin ang isang kalamnan. Tigaw niya habang mahigpit na sinasara ang mga kortina. Gaya ng inaasahan, may isa pang asasin na nagtatago doon sa dilim. Sa kabutihang palad, nag-react si Justin sa tamang oras. Kung siya ay isang millisecond mamaya, malamang na ang bala ay tumago sa ulo ng kanyang tiyahin. Tige na, ayos lang. Sa pagguhit ng mga kortina, hindi na nakikita ng hitman ang tanawin ng silid. Napalingon siya kay Sofia na parang dahon na nanginginig sa ilalim ng kanyang kumot. Justin, anong nangyayari? Ang mukha ng babae ay namumutla. Wala masyado. Assassin lang, malinaw na sagot ni Justin. Ang De La Cruz o ang Zeller ay nagpadala ng isa para patayin tayong dalawa. Assassin. Tinasabi mo bang ngayon lang ako nakatagpo ng isang mamamatay tao? Nanlaki ang mata ni Sofia sa gulat. Hindi siya makapaniwala na may nangyayari talaga sa kanya sa mga napapanood niya sa mga pelikula. Kabanata 273. Ang pagbabalik ng alamat. Sinusubukang tumakas. Tama iyan. Nodding, Justin elaborated, may isang assassin sa labas ng pinto kanina lang. Isa pa, may sniper sa tapat ng building. Ang pakay nila ay patahimikin tayong dalawa. May killer din sa pinto. Natarante si Sofia sa sinabi niya. Anong nangyari sa kanya? Patay na siya, walang pakialam na sabi ni Justin. Patay. Mahinang sabi niya. Oo. Tumango siya. Pinatay mo ba siya? Nauutil niyang sabi. Lumaki siya sa isang masisilungang kapaligiran noong bata pa siya at hindi pa nakaranas ng ganoong sitwasyon. Tama iyan. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Justin sabay tango. Sa teknikal, ito ay pagtatanggol sa sarili sa halip na pagpatay. Tinangka niya akong patayin pero napatay din siya. Kung ganoon, ano ang mangyayari kapag dumating ang mga pulis? Bilang isang ordinaryong mamamayan, nag-aalala si Sofia tungkol kay Justin at kung paano nila ito ipapaliwanag sa awtoridad. Hindi sila darating, Mataray niyang sabi. Wala kang dapat ipag-alala dahil wala siyang iba kundi isang assassin. Sa paglipas ng mga taon, nakapatay ako ng maraming tao. Kung talagang gusto ng pulis na arestuhin ako, matagal na nila itong ginawa. Ilang tao na ang napatay mo. Napalunok si Sofia. Nakalimutan mo na ba na nasa ilalim ako ng utos ni Ozure noong digmaan? Paano ko naiwasan ang pumatay ng sinuman, lalo na sa larangan ng digmaan? Pagkatapos sumulyap sa kanya, umupo si Justin sa tabi ng kanyang kama. Sige, hindi pa ngayon ang oras para dyan. Hindi na ligtas para sa iyo dito. Mag-empake ng iyong kagamitan. Papunta na tayo sa hotel. Para saan ba tayo pupunta sa hotel?
Hindi pa rin niya maintindihan ang realidad ng sitwasyon. Halatang gulat na gulat pa rin siya. Hindi ka na mabubuhay dito. Kung hindi ako mali, na-i-post nila ang iyong larawan at address sa dark web. Kung hindi ka lilipat sa ibang lugar, hahabulin ka ng ibang mga assassin. Hanggat nabubuhay ka, ang tama sa iyo ay patuloy na magiging wasto. Iyon ang panuntunan ng dark web. Ito ay mananatiling bukas na kontrata para sa lahat ng hitmen. Sa madaling salita, ang misyon ay matatapos lamang pagkatapos na maalis ang target. Bagamat hindi pa nabisita ni Justin ang dark web dati, mayroon siyang pangkalahatang pag-unawa sa kung paano gumagana ang mga ito. Kung gayon, hintayin mo ako habang nag-iimpake ako. Habang nagsasalita siya, bumangon si Sofia nang hindi nag-iisip. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ito, ang kanyang kumot ay natanggal upang ipakita ang kanyang walang kapintasan na puting balat sa harap ng kanyang pamangkin. Napasigaw siya sa takot at mabilis na tinakpan ng mga braso ang dibdib niya. Namumula na parang kamatis, sinigawan niya si Justin, "Snob ka, lumabas ka na. Sige. Hindi na kailangang protektahan ang iyong sarili. Hindi ba kita nakitang nakahubad noong mga bata pa tayo?" Pinalik niya ang mga salita nito sa kanya. Biglang nagalit sa kanyang sinabi, sinipa siya ni Sofia sa puwitan. "Umalis ka sa kwarto ko." She snapped with gritted teeth. Mukhang mas lalo siyang naging bastos hanggang sa magsalita siya pabalik sa akin. "Hihintayin kita sa labas." Lumabas si Justin sa kanyang silid at nagsindi ng sigarilyo sa harap ng bintana. Nakatitig sa maraming skyscraper sa labas, nagsalubong ang kilay niya. Dahil sa napakaraming gusali sa paligid nila, hindi niya matukoy kung alin ang pinagtatagwan ng sniper. Gayunpaman, hindi magiging madali para sa sniper na makatakas din. Pagkatapos akong paputukan, sa tingin mo ba madali kang makakatakas? Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Justin ang kanyang telepono at tumawag. Sa sumunod na sandali, isang garalgal na boses ang sumagot, "Mr. De La Cruz. Nasaan ka?" "Papunta na ako sa detention." Nang marinig niya ang boses ni Justin, ang boses sa telepono ay parang crestfallen. "Sir, nakalimutan mo na ba na sinentensyahan mo ako ng 1 buwang pagkakakulong?" Hindi ko ginawa. Tumatawag ako para sabihin sa iyo na kanselado ito at gusto kitang makita sa loob ng 1 oras, walang pakialam na sabi ng commander. Talaga. Sa sandaling narinig niyang nakalaya na siya, nawala ang pagkalungkot sa kanyang boses. "Ginoo. De La Cruz, nasaan ka ngayon? Ibigay mo sa akin ang iyong address. Dumiretso na ako. Kilalanin mo ako sa pasukan ng Yaleview International Hotel sa loob ng 1 oras. Tandaan, mag-isa ka. Huwag kang magdadala ng iba." "Opo, Ginoo." Nang i-end ni Justin ang tawag, nagpalit na si Sofia at lumabas ng kanyang kwarto bitbit ang kanyang bagahe. "Hoy Snob, tapos na akong mag-impake. Kailan tayo aalis? Pwede na tayong pumunta." Lumapit siya para tulungan ang tiyahin sa mga bagahe nito at naglakad patungo sa pinto. "Mananatili ka sa hotel sa mga susunod na araw. Huwag kang pupunta kung saan-saan hanggat hindi kita nasusundo. Kung kailangan mong umalis para sa ilang kadahilanan, ipaalam mo muna sa akin. Kukuha ako ng makakasama mo." Hindi ka ba sasama sa akin sa hotel?" Natigilan si Sofia nang mapagtantong hindi siya kasama ng kanyang pamangkin sa bagong lokasyon. "May kailangan akong gawin pagkatapos kitang ipadala sa hotel. Kapag tapos na ako, pupunta ako para sunduin ka." Hinayla ang bag sa likod niya, binuksan ni Justin ang pinto. "Hanggang doon, may mga lalaking magbabantay sa labas ng inyong pintuan 24 na oras sa isang araw. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanila. Kung ganoon, mag-ingat ka." Kinagat niya ang kanyang labi at nagpasya na huwag nang magtanong pa. "Manemham." Tumanggaw si Justin bago pinindot ang button para sa elevator. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang kanilang taxi sa entrance ng Yaleview International Hotel. Ito ang pinakamagastos at prestihiyosong hotel sa lungsod na may mga pasilidad na higit pa sa 5-star na katayuan nito. Sa katunayan, partikular na sikat ito sa ambience at serbisyo nito. Malinaw, ang kanilang mga kwarto ay dumating din sa isang napakataas na presyo. Ang isang gabi sa isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. "Dito ka titira ngayong gabi. Nagpareserba ako ng kwarto para sa iyo, at ang kailangan mo lang gawin ay ipakita ang iyong ID sa front desk.
Matapos ay escort si Sofia sa lobby ng hotel, iniwan siyang mag-isa ni Justin sa halip na ihatid siya sa kanyang silid. Kay, kailan mo ako dadating at sasanduan? Nag-aalalang tanong niya. Ngayong gabi, sa pinakamaaga. O mamayang hapon. Nang mapansin ni Justin ang pag-aatubili ng kanyang tiyahin na kumilos, hindi niya napigil ang tapikin ang daliri nito sa ulo nito nang nakangiti. Anong mali? Natatakot ka bang mag-isa? Hindi ako. Iginala ni Sofia ang kanyang mga mata bilang tugon sa kanyang sinabi. Naaalala ko pa ang isang taong takot na takot sa mga horror story noong bata pa siya kaya hindi man lang siya naglakas loob na gumamit ng palikuran. Nanatili pa nga siya sa kama ko at tumanggi siyang umalis. Kabanata 274. Ang pagbabalik ng alamat. Ang De La Cruz gaya ng inaasahan. Hindi alintana kung sino man iyon, sigurado ako na ang isang tao ay hindi ako. Nakaramdam ng inis si Justin nang muling ikwento ni Sofia ang mga pangyayari mula sa kanilang pagkabata. Jeez, bakit si Sofia ay patuloy na nag-harp sa nakaraan? Ha? Bakit hindi mo aminin, nakakatakot na pusa? Smacking her lips, ang kanyang tiyahin flick kanyang daliri sa kanyang ulo. Snob mo. Aminin mo na lang na natatakot ka. Kung tutuusin, sino ba naman ang hindi takot sa multo noong mga bata pa sila? Tumigil ka na sa pag-iyak tungkol sa nakaraan. Nang makita ni Justin na malapit nang gumalaw si Sofia, agad niya itong pinutol. Pagkatapos, iminuwestre niya ang isa sa mga staff ng hotel at itinuro, tulungan siyang mag-check-in, pakiusap. Opo, Ginoo. Sa pahiwatig ni Justin, nagmamadaling lumapit ang medyo may edad na lalaki at magalang na binati si Sofia. Hello, miss. Sa ganitong paraan, pakiusap. Hoy snob, huwag ka masyadong magtagal. Dito ako maghihintay sa'yo. Pagkatapos bigyan si Justin ng maalalahang tingin, sinundan niya ang staff ng hotel sa front desk. Sa sandaling tumalikod siya, nakarinig sila ng dumadagendong na dagendong sa pasukan ng hotel. Isang berdeng military jeep ang huminto sa harap ng hotel. Nang bumukas ang pinto nito, lumabas sa sasakyan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pagod na sa militar. Siya ay may kayumangging balat at hindi mukhang kaedad niya. Bukod dito, nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha. Bagamat hindi siya naka-full military gear, kitang-kita sa kanyang pagmamayabang na siya ay isang sundalo. Ginoo. De La Cruz. Sa sandaling pumasok si Andy Morsley sa hotel, mabilis niyang nakita si Justin. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng huli. Bakit kailangan mong magbihis ng ganyan? Tiningnan ni Justin ang pagkapagod sa militar ng lalaki na may malungkot na ekspresyon. Anong mali sa suot ko? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa kanyang uniforme at nagtanong, Mr. De La Cruz, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tumama ka sa akin. Hindi pinansin ang tanong niya, lumabas si Justin ng gusali. Huminto sila sa isang sulok sa labas ng hotel makalipas ang ilang minuto. Matapos ang casual na pagsindi ng sigarilyo, tumingin si Justin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagutos, maghanap ka ng mall para makakuha ng mga damit na sibilyan. I want you out of your uniform. Bakit kailangan kong gawin iyon? Ang mga tagubilin ng commander ay nalitaw kay Andy. Anong mali sa suot ko? Anong meron sa lahat ng tanong? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Tinaman siya ng tingin ni Justin na itinatakot niya sa pagpapasakop. Opo, Ginoo. Magpapalit ako kaagad. Nang tumalikod si Andy para umalis, tinawag siya ni Justin, sandali. Huminto sa paglalakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagtanong, may iba pa ba, sir? Tinatawag kita dito ngayon dahil may kailangan akong imbestigahan. Panayang tingin sa kanya ni Justin. Magpadala ng mga lalaki para malaman kung sino ang nag-post ng bounty para sa ulo ko sa dark web. Suriin din kung sinong mga assassin ang tumanggap ng misyon. Sa sandaling inilabas niya ang mga utos, isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ko hahayaang makatakas ang sino mang magtangkang pumatay sa akin. Ginoo. De La Cruz, hindi na kailangang kumuha ng iba. Ako mismo ang gagawa. Nang magsalita siya, naglabas ang nasa katanghaliang lalaki ng isang itim na telepono na tila laryo. Binuksan niya ito. Ang dapat na isang telepono na ilang pulgada lamang ay naging isang 8 pulgadang tablet. Pagkatapos ng galit na pag-type dito, lumitaw sa screen ang isang website na may itim na background.
Ang mga salitang dark web sa pulang dugo ay nakatitig pabalik sa mga lalaki. Ito ba ay isang tablet o isang telepono? Nagulat si Justin nang makita niya kung paano ginawang mas malaki ng nasa katanghaliang lalaki ang device. Pareho yan, actually. Habang patuloy na nagtatype si Andy, ipinaliwanag niya, ito ang pinakabagong produkto na naimbento ng aming R&D department. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ito ay gumagana bilang isang telepono. Ngunit sa panahon ng mga emerhensya, maaari din itong gumana bilang isang tablet. Maliban sa radar tracking system, nilagyan din ito ng GPS, anti-wiretapping software, at Wi-Fi connection para ma-access ang internet. Lumipad ang mga daliri niya sa keyboard sa bilis ng kidlat. Ginoo. De La Cruz, nahanap ko na. May nag-post ng bukas na kontrata kagabi sa dark web. Ang gantimpala para sa iyong ulo ay 500,000, sa sandaling basahin niya ang halaga ng malakas, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagulat sa kanyang mga mata. Taka siya muling tumingin ng malapitan. Sir, may nakikita ba ako? Paano magiging 500,000 lamang ang pabuya para sa iyo? Nakasaad din dito na ang kabuuan ay para sa 2 target, hindi lang sa iyo. Biro ba ito? Paano magiging 500,000 lamang ang bounty sa Azure? Higit pa rito, ito ay nasa pera ng Chonan. Noong nasa ibang bansa sila, minsan ay may nag-alok ng bounty na umabot sa bilyon para sa buhay ni Justin. Kahit na noon, ang mga assassin ay nabigo sa mga pagtatangka. Talaga bang iniisip ng mga taong ito na magagawa nila ito sa 500,000 lamang? Nagdedelusyon ba sila? Hindi ka nga nagkakamali. Alamin kung sino ang nagpadala ng kill order, ulit ni Justin, kahit nahulaan niya kung sino iyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya matiyak dahil si Sofia ay sariling anak ni Emmett. Kung kaya ni Emmett ang sarili na kitili ng buhay ng sarili niyang anak, wala siyang pinagkaiba sa isang halimaw. Titignan ko. Ginawa ulit ni Andy ang kanyang magic. Ilang minuto lang ay tumigil na ang kanyang mga daliri. Ginoo. De La Cruz, nasubaybayan ko ang pinagmulan ng post at ang IP address nito ay nagpapahiwatig na ginawa nila ito ng lokal. Dito mismo sa Yaleview. Saan sa Yaleview? Ibigay mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Nagsalubong ang kilay ni Justin. Perm. Nag-alinlangan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Magsalita ka. Hulaan na ni Justin ang sagot base sa kanyang ekspresyon. Ang pamilyang De La Cruz ng Yaleview, bulong ng huli. Siya ay namumula sa kanyang mga ngipin. Pinili ni Azure mismo upang maging isa sa 4 na hari ng digmaan sa opisina. Natural na alam ni Andy Morsley kung paano konektado ang pamilya De La Cruz sa kanyang commander. Bukod dito, alam din niya kung paano nakaligtas ang pamilya sa pagdanak ng dugo sa Yaleview. Kung hindi naawa sa kanila ang commander noon, nalipol na sana ng daan-daang libong Azure guards ang pamilya De La Cruz. Sa katunayan, hindi man lang sila pupunta rito para mag-post ng bounty sa dark web. Ang pamilyang De La Cruz talaga. Nang makumpirma niyang sila nga iyon, nagdilim ang ekspresyon ni Justin. Mukhang na-overestimated ko ang sangkatauhan ng pamilya De La Cruz habang minamaliit kung gaano sila ka-barber. Ang mga relasyon sa dugo ay tunay na walang kahulugan para kay Emmett. Kung makapag-utos man lang siyang tamaan ang kanyang biolohikal na anak na babae, siya ay walang iba kundi isang hayop na malamig ang dugo. Kabanata 275. Ang pagbabalik ng alamat. Ako'y bumalik. Nang makita ni Andy ang pagpaslang na hangarin na lumalabas sa mga mata ni Justin, hindi naiwasang itanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, Mr. De La Cruz, anong nangyayari? Itigil ang pagdikit ng iyong ilong sa hindi nararapat. Tinaman siya ng tingin ng commander. Magpatuloy sa iyong mga pagsisiyasat at alamin kung sinong assassin ang tumanggap ng trabaho. Opo, Ginoo. Palibhasa'y pinayuhan ni Justin, si Andy ay hindi na nag-aksaya ng isa pang salita. Ibinaba niya ang kanyang tingin, ipinagpatuloy niya ang paggawa sa tablet. Pagkaraan ng ilang sandali, tumangala siya at sumagot, Mr. De La Cruz, natagpuan ko sila. Dalawa lang silang pangkaraniwang hitmen na nagngangalang Scorpion at Cobra. Ito ang kanilang mga detalye. Pagkatapos, ibinigay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang tableta kay Justin. Nakalagay doon ang mga detalye ng 2 assassin. Espesyalidad ng Scorpion ay malapit quarters assassination. Ang kanyang hinihinging presyo ay nasa pagitan ng 500,000 hanggang 1,000,000.
Walang ibang impormasyon sa mga tuntunin ng kanyang tangkad at hitsura. Gayunpaman, mayroon siyang antas ng tagumpay na 50%. Kung tungkol sa Cobra, siya ay isang sniper. Ang kanyang hinihinging presyo ay nasa pagitan din ng 500,000 hanggang 1,000,000. Walang ibang available na detalye maliban sa kanyang success rate na nasa 60%. Matapos suriin ng detalyado ang biodata ng dalawang assassin, natitiyak ni Justin na ang napatay niya ay walang iba kundi si Scorpion. Para naman sa nakatakas na bumaril, ito ay kailangang Cobra. Magpadala ng mga lalaki para alamin kung nasaan ang Cobra. Sa loob ng 1 oras, gusto ko na siyang mawala sa balat ng lupa. Naiintindihan mo ba? Binigay ni Justin ang kanyang mga utos. Naiintindihan mo, Mr. De La Cruz. Nang matanggap ang kanyang mga tagubilin, itinupi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang tablet pabalik sa isang telepono. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng paggawa nito, nasulyapan ni Justin ang isang maliit na hanay ng mga pulang letres sa kanyang screen. Nakasulat ito, Andy Morsley. Ang taong labis na natakot sa kanya ay isa sa maalamat na 4 na hari ng digmaan. Isang anak ng mga Morsley, ang mga kakayahan ni Andy lamang ang nagtulak sa katayuan ng kanyang pamilya at itinatag ang kanilang mga sarili bilang isa sa 4 na kilalang pamilya ng Yaleview. Ginagamit mo ba ang iyong tunay na pangalan sa dark web? Tanong ni Justin habang casual na nagsisindi ng sigarilyo. Nagkaroon siya ng impresyon na ang lahat ay gumamit ng pseudonym sa dark web sa halip na ang kanilang sariling pangalan. Tama, Mr. De La Cruz. May mali ba? Tanong ni Andy. Hindi ka ba nag-aalala na may sumusubaybay sa iyong IP address at pumatay sa iyo? Tinaman siya ng tingin ni Justin. Bilang isa sa 4 na hari ng digmaan, ang mga kamay ni Andy ay nabahiran na ng dugo matapos na kumitil ng hindi bababa sa daan-daang buhay. Nakagawa sila ng maraming kalaban. Sa Yaleview pa lang, marami na ang gustong patayin sila. Kaya naman, nagulat si Justin na ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan para mag-login sa forum ng isang organisasyong puno ng mga assassin. Ano ang dapat katakutin? Nipatikip ng labi si Andy sa sinabi ng commander. Sa isang walang pakialam na ekspresyon, ipinaliwanag niya, ang mga mahihinang iyon ay hindi maglalakas loob na patayin ako. Kahit na ibigay ko sa kanila ang aking aktwal na address, wala silang balak na dumating para sa akin, lalo na't subaybayan ang aking IP address. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang hari ng digmaan. Ito ay isang pamagat na hindi mabibili ng pera. Nakuha niya ito sa pamamagitan ng dugong ibinuhos ng bawat taong pinatay niya. Dahil dito, walang organisasyon ng assassination ang maglalakas loob na hawakan siya sa takot na salakayin niya ang kanilang base kasama ang kanyang mga tropa. Sige na, itigil mo na ang paghihip ng sarili mong trompeta. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang kakayahan mo? Nang mapansin niyang magyayabang na naman si Andy, sinipa siya ni Justin sa puwetan. Anyway, pumili ng grupo ng iyong mga pinakailit na tropa at magpatrolya sila sa paligid ng hotel sa buong orasan. Higit pa rito, magpadala ng isa pang pangkat na magbabantay sa labas ng pinto ni Sofia. Kung mawalan siya ng kahit isang hibla ng buhok, huhuberin kita ng uniforme mo. Opo, Ginoo. Nang matanggap ang kanyang mga order, kinuha ni Andy ang kanyang telepono at ibinigay ito sa kanyang mga tauhan ng walang pagkaantala. Nang matapos siya sa tawag, lumingon siya kay Justin. Ginoo. De La Cruz, sino si Sofia? Kapatid mo ba siya? Tita ko siya. Nang makita ang malungkot na tingin sa mga mata ng kanyang commander, namutla ang mukha ni Andy. Galit na paliwanag niya, Mr. De La Cruz, mangyaring huwag makakuha ng maling ideya. Isang inosenteng tanong lang. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Ngayong gabi, personal mong pangungunahan ang mga lalaki at magbabantay sa pasukan ng hotel. Kung may mali, ang 4 na Kings of War ay ipapadala lahat sa Northern Crimson Prison bilang the 4. Mga convict. Wala sa mood na aliwin pa si Andy, naghanda si Justin na umalis. Pagtalikod pa lang niya ay nag-aalalang tanong ng una, Mr. De La Cruz, ano ang tungkol sa iyo? Saan ka pupunta? Sa De La Cruz Residence. Biglang naging malamig ang tingin ni Justin. Panahon na para makipag-ayos ako sa kanila ng lumang marka. Ilang taon na ang nakalilipas, nagpakita siya ng awa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapalem sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi iyon pinahahalagahan. Hindi lang nila natutunan ang kanilang leksyon, ngunit sinubukan pa nilang kitilin ang kanyang buhay.
Bilang resulta, papanagutin niya sila sa lahat ng kanilang mga nakaraang aksyon. Ginoo De La Cruz, sasama ako sa iyo. Nang marinig na haharapin ni Justin ang mga De La Cruz mag-isa, bigla siyang hinabol ni Andy. Pinigilan siya ng commander na may masamang tingin. Tinuway mo ba ang utos ko? Bumalik ka sa iyong istasyon. Ako mismo ang haharap sa sarili kong mga gawain. Nang walang pahintulot ko, walang sino man ang pinahihintulutang lumapit sa pamilyang De La Cruz. Ang sino mang hindi sumunod ay papatayin ng walang awa. Oo, Mr. De La Cruz. Sa sandaling marinig niya iyon, tumigil si Andy sa kanyang mga truck at nagsimulang mag-backpedalang. Alam niya kung gaano kalubha ang sitwasyon sa tuwing lumaki si Justin na pinatay ng walang awa. Ang tatlong salitang iyon ay hindi isang bagay na karaniwan nilang maririnig mula sa kanilang commander. Makalipas ang kalahating oras, may dumating na taxi sa tirahan ng De La Cruz. Ang tahanan ng pamilya ay parang pamilyar, ngunit banyaga kay Justin. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa mga alaala mula sa mahigit 10 taon na ang nakalipas. Noon, pinalayas siya ng mga De La Cruz sa bahay na ito nang walang galang. Ito ang parehong lugar kung saan binalaan din siya na huwag nang muling tumuntong sa Yellview. Bukod dito, pinagbawalan siyang bumalik sa pamilyang De La Cruz. Mula sa sandaling iyon, si Justin ay nagbago mula sa pinakamatandang apo ng pamilya tungo sa isang palaboy na gumala sa lansangan. Walang inaasahan na babalik siya pagkatapos ng higit 10 taon at tatayo sa parehong tinatawag na tahanan kung saan siya itinapon. De La Cruz S., nagbabalik ako. Sa pagtingin sa dalawang panel na pulang pinto sa pangunahing pasukan, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Justin. Gayunpaman, iniisip ko kung maaari mo pa ba akong paalisan sa pagkakataong ito. Kung hindi mo kaya, ako na ang magpapalaya sa inyong lahat sa bahay. Habang naglalakad siya patungo sa tirahan ng De La Cruz, may biglang hamarang sa kanya sa pintuan. Tumigil ka. Sino ang pumupunta doon? How dare you trespass on the De La Cruz residence? Kabanata 276. Ang pagbabalik ng alamat. Magkasamang atake. Justin De La Cruz. Malamig na deklara niya. Ano? Ikaw si Justin De La Cruz. Namutla ang katulong sa gulat nang marinig ang pangalan ni Justin. Para siyang nakakita ng multo. Justin. Ang parehong Justin na pinalayas mula sa pamilyang De La Cruz. Hindi ba't mahigit 10 taon na siyang namatay? Bilang isang miyembro ng kawani ng pamilya De La Cruz, narinig ng katulong ang pangalan sa maraming pagkakataon, sa kabila ng hindi niya nakita noon. Isang dekada na ang nakalilipas, si Justin, na anak ni Daniel, ay pinalaya sa pamilya kaagad pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Wala nang nakarinig mula sa kanya mula noon. Ang sabi-sabi ay namatay siya sa mga lansangan, at walang natira sa kanyang bangkay. Paano buhay pa siya? Hindi ba dapat? Di patay ka. Paano buhay ka pa? Sa pagharap kay Justin, ang lingkod ay halos hindi makapag-ugnay ng magkakaugnay na pangungusap. Sa isip niya, patay na raw ang lalaki. Malamig na tinitigan ni Justin ang lalaki at bumulong, sino ang nagsabi sa iyong patay na ako? Tumabi ka. Ikaw. Magpoproteste na sana ang katulong, ngunit ang malamig na tingin ni Justin ay natakot sa kanya na tumakas sa halip. Samantala, nakaupo si Emmett sa mesa sa sala. Nag-practice siya ng calligraphy at walang pakialam sa mga nangyayari sa labas. Sa tabi niya, nakakunot ang noo ni Loretta nang maramdaman niya ang takot na gumagapang sa kanya. Biglang nabasag ang katahimikan ng living hall sa ingay ng nagmamadaling yabag. Ang naguguluhan na katulong ay pumasok sa silid. Matandang Mr. De La Cruz, matandang Mrs. De La Cruz, may problema. Anong mali? Tanong ni Emmett na hindi man lang tumitingin. Sir, nandito si J. Justin. Ano? Nang banggitin ang pangalan ni Justin, nanginginig ang kanang kamay ng matanda, dahilan upang mahulog ang kanyang mahal na fountain pen sa lupa. Justin. Hindi siya patay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Emmett. Hindi siya. Nasaan na siya? Sa labas ng pinto. Dalhin mo siya sa akin. Na may malungkot na ekspresyon, tumingin si Emmett nang pumasok si Justin sa living hall. For a split second, nagtama ang kanilang mga mata. Justin, siguradong isa kang matigas na B******.
Nakatitig sa kanyang ipinatapon na apo na mukhang walang pinsala, minisyon niya, hindi ako makapaniwalang nabigo ang mga asasin mula sa dark web na patayin ka. Iniisip ko kung dahil ba sa isa kang hindi mapatay na roach, o sinuwerte ka. Siyempre, hindi ako mapapatay. Nang marinig ang mga salita ni Emmett, sumagot lang si Justin, kung hindi, namatay na sana ako sa paglabas ko sa Yaleview noon. Akala ko rin. Nang makita niya kung gaano kalmado ang hitsura ng huli, nakangiting nagtanong si Emmett dahil nakaligtas ka, bakit bumalik ka sa ligawan mo sa halip na gamitin ang pagkakataong tumakas sa Yaleview? Bakit ako tatakas? Hindi napigilan ni Justin na mapamura, sa tingin mo ba ay maaaring magdulot ng banta sa akin ang isang grupo ng mga walang kwentang basura? Kahit na ginamit mo ang lahat ng mga mapagkukunan ng pamilya upang kumuha ng pinakamahusay na mamamatay tao sa mundo, ginagarantiya ko na mabibigo pa rin siya, lalo na ang mga pangkaraniwan na kinuha mo sa internet. Gamit ang lahat ng mga mapagkukunan ng pamilya. Pakiramdam ni Emmett ay parang ngayon lang niya narinig ang pinakanakakatawang biro sa mundo. Justin, masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Sa tingin mo ba kailangan kong iguhit ang lahat para ibaba ka? Kagabi, nagawa mong tumakas kasama ang iyong buhay dahil lang nasa tabi mo si Lady Luck. Sa tingin mo ba yun lang ang laban ko sa'yo? Pero irrelevant na yun ngayon. Dahil nandito ka na, wala nang makakatakas sa iyo sa pagkakataong ito. Itinaas ni Emmett ang kamay at iwinagayway ito sa pinto. Kunin mo siya. Sa isang kisap mata, mahigit 10 matipunong lalaki ang dumagsa sa silid. Lahat sila ay may hawak na tatsulok na bayonet o mga bato ng militar. Ang ilan sa kanila ay may mga umbok sa kanilang mga balakang na nagpapahiwatig na ang mga baril ay may holster sa kanilang mga baywang. Takupin mo yung B***starred na yan. Agad-agad, sir. Tapahiwatig ni Emmett, sabay-sabay na umikot ang matipunong lalaki kay Justin. Justin, ipapayo ko sa iyo na huwag kang kumilos ng walang ingat. Ang mga lalaking ito ay mga mersenaryo na kinuha ko mula sa ibang bansa. Iba sila sa mga masasamang asasin ng dark web. Kung gagawa ka ng anumang padalos-dalos na hakbang, hindi ko magagarantiya na ililigtas nila ang iyong buhay. Si Justin ay lubos na hindi nabigla sa nakamamatay na banta. Emmett, sinusubukan mo ba akong takutin? Sa kabila ng pagiging outnumber, hindi man lang sila pinansin ni Justin. Sa halip, hinamon niya si Emmett. Sa tingin mo ba kaya nila akong ibaba? Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya, ako pa rin ba ang walang kapangyarihang munting bata mula sa mahigit 10 taon na ang nakararaan? Ang parehong batang lalaki na napilitang iwan ang Yaleview sa kalungkutan dahil lamang sa inutusan mo ako. Hindi ba't ganoon nga? Pang-uuyam ng matanda. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, mas mabuting isuko mo ang iyong sarili sa pagkabihag. Dahil sa iyong ama, iisipin kong iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, hindi man natapos ni Emmett ang kanyang pangungusap, sapat na ang kahulugan na nais niyang iparating. O ano? Ngumisi si Justin. Papatayin mo ba ako? Emmett, sa totoo lang, hindi ka pa umuunlad sa buong panahong ito. Sa palagay mo ba ay nagpunta ako dito para lamang ilagay ang aking sarili sa iyong awa? Ano na naman kaya? Don't tell me nandito ka para maghiganti. Napuno ng paghamak ang mga mata ni Emmett nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Ano sa tingin niya ang lugar na ito? Ito ang tirahan ng De La Cruz. Mayroon akong higit sa 10 napakahusay na mersenaryo sa aking panig. Paghihiganti. Sa kanya lang. Tama ka. Nandito ako para maghiganti. Tinulyapan siya ni Justin ng walang pakialam na tingin. Ilang taon na ang nakalilipas, iniligtas ko ang mga De La Cruz dahil sa habag. Akala ko mula noon ay natutunan mo na ang iyong aralin. Sa hindi inaasahan, nadobol ka sa landas na iyong tinatahak. Kung ganoon, tatapusin ko ang mga bagay minsan at para sa lahat. 10 years ago, pinalayas mo ako sa pamilya bago pa man mailibing ang mga magulang ko. Pagkaraan ng 10 taon, nagpadala ka ng mga lalaki para patayin ang asawa kong si Diana. Ilang araw na ang nakalipas, kumuha ka pa ng mga asasin para patayin kami ni Tita Sofia. Pagbabayaran kita sa bawat isa sa 3 kalupitan na ito. Naging masama ang tingin ni Justin sa bawat salita, at hinamon niya ang matipunong lalaki sa paligid niya. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sabay lapit sa akin. Kabanata 297. Ang pagbabalik ng alamat. It's your turn.
Ano pa ang hinihintay mo? Atake. Nagdilim ang mukha ni Emmet sa kanyang pagsuway. Oo. Sa kanyang utos, itinaas ng matipunong mga lalaki ang mga batuta at bayonete na hawak nila at sinampahan si Justin. Gayunpaman, bago sila makapag-atake, kumilos na si Justin. Mabilis na humakbang pasulong, sinuntok niya ang isang mersenaryo na nasa unahan ng grupo. Ang impact sa kanyang ulo ay naging dahilan ng pag-blackout ng huli at bumagsak sa lupa sa isang kalabog. Bago pa makapag-react ang iba pa sa grupo, iniwas ni Justin ang kanyang kanang braso at tinamaan ng siko ang isa pang lalaki sa leeg. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw sa silid. Sa kabila ng halos 200 libra, ang pangalawang lalaki ay nahulog na parang troso mula sa pag-atake ni Justin. Matapos nilang makita ang nangyari, tumunog ang alarm bell sa isipan ng iba pang mga mersenaryo habang maingat silang lumapit sa kanya. Bilang mga profesional na upahang kamay, nakipaglaban sila sa maraming brutal na labanan at nagbuhos ng dugo ng hindi mabilang na mga tao. Gayunpaman, walang naghanda sa kanila na harapin ang isang kalaban tulad ni Justin kung saan hindi sila makakounterattack. Paano ito posible? Anong nakatayo ka dyan? Bakit hindi mo siya inaatake? Galit na galit si Emmet nang makita niya ang mga mersenaryo na napaatras sa takot. Mga walang kwentang tanga. Paanong higit sa 10 sa inyo ay mabibigo na ibagsak ang isang tao? Ano ang silbi kung binabayaran kita ng napakaraming pera? Atake. Sa paalala ng kanilang amo, nagpalitan ng tingin ang mga mersenaryo bago itinutok ang kanilang bayonete sa dibdib ni Justin. Kung nagawa nilang saksakin siya, tiyak na mapapahamak siya. Hindi ganyan ang paggamit mo ng triangular na bayonet. Nakatitig sa mga lalaki na may malamig na tingin, humakbang pasulong si Justin at sinipa ang ikatlong lalaki sa tiyan. Pagkatapos ay inagaw niya ang bayonete sa kamay ng kanyang biktima at ibinaon sa kanyang dibdib. Paf! Tumalsik ang sariwang dugo sa bawat direksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang biktima ni Justin ay nahulog na parang langaw bago siya nagkaroon ng pagkakataong umiyak sa matinding paghihirap. Ito ang tamang paraan ng paggamit ng bayonet. Habang inilalabas ni Justin ang sandata sa dibdib ng namatay, pinandilatan niya ang iba sa kanila. Naguguluhan ako kung paano kayo makakaligtas sa ibang bansa ng napakatagal na may ganoong katamtamang mga kasanayan. Sa sandaling matapos siya, sinisingil ni Justin ang grupo. Sa isang segundo, tinusok niya ang isa pang mersenaryo sa dibdib gamit ang kanyang bayoneta. Nagsimulang bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat. Hindi man lang napatitig si Justin sa maduming tanawin. Pagkatapos ay tinulak niya ang kanyang pinakahuling biktima gamit ang kanyang kanang kamay, dahilan para bumagsak ang huli sa lupa. Sa susunod na sandali, inikat niya ang kanyang bayoneta at itinulak ito sa isa pang kaaway na paparating mula sa kanyang likuran. Habang umaalingaw-ngaw ang malakas na bitik ng mga bali ng buto, pinilipit ni Justin ang kanyang talon upang lalong masira ang tadyang ng kanyang biktima. Ang kanyang mga aksyon ay napakahusay, walang awa, at mapagpasyahan. Paano siya isang biktima? Maliwanag, isa siyang makinang pamatay. Patayin siya. Ang iba pang mga mersenaryo ay hindi na nang ahas na maliitin si Justin. Walang pag-aalinlangan, inilabas nila ang kanilang mga baril at itinutok sa kanyang ulo. Dahil hindi nila siya matalo sa malapitang labanan, kinailangan nilang gumamit ng mga baril. Sa isang malakas na pag-click, sabay-sabay nilang kinarga ang kanilang mga armas at itinutok sa kanya ang mga baril. Halika at lumaban. Hindi ka ba magaling makipaglaban? Ipagpatuloy mo ang laban. Sanay na ang baril kay Justin, isang mersenaryo ang nanunuya, paano kung eksperto ka sa hand-to-hand combat? Sa tingin mo kaya mong matalo ang isang bala? Alam mo ba kung gaano ako galit na nakatutok ang baril sa ulo ko? Nakatitig sa itim na barrels ng baril, hindi nagpakita ng takot si Justin. Sa halip, ginisyon niya, how dare you pull one out in front of ako. Bagamat nakatutok sa kanya ang baril, tumakbo si Justin sa unahan, hinawakan ang palso ng mersenaryo, at binasag ito. Bago sumigaw ang lalaki sa matinding paghihirap, kinuha ni Justin ang kanyang sandata mula sa kanya sa isang kisap mata. Itinutok niya ang sandata sa ulo ng huli. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ayaw ko sa mga taong nakatutok ang kanilang mga baril sa aking ulo? Matapos tingnan ang lalaki, hinayla ni Justin ang gatilyo. Sa isang malakas na putok, umalis ang bala sa silid nito at tumago sa bungo ng mersenaryo.
Isang pulang malagkit na substansya ang lumabas sa utak ng patay at tumalsik sa buong sahig. Ang iba sa mga mersenaryo ay namula nang makita ang tanawin. Nang makita nila ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Justin, napuno sila ng takot. Ay siya ba kahit tao? Tandaan mo, huwag mo nang itutok muli ng baril sa ulo ko. Matapos bigyan ng walang pakialam na sulyap ang bangkay, niload ni Justin ang bullet chamber ng isa pang click bago itinutok ang kanyang baril sa iba pang mga mersenaryo. Ngayon, ikaw na. Pumalakpak. Ang natitirang mga nakaligtas ay nagtitinginan sa isa't isa ng may kaba. Bigla silang lumuhad at nagmakaawa para sa kanilang buhay. Paumanhin. Isang pagkakamali ang pagtatangkang patayin ka. Masyado kaming bulag para mapagtanto kung gaano ka kakilakilabot. Mangyaring patawarin ang aming kamangmangan at iligtas kami. Nakikiusap kami sa iyo. Maawa ka sa amin at palayain mo kami. Pakiusap, iligtas mo kami, nangangako kaming hindi na babalik sa Yellview sa natitirang bahagi ng aming buhay. Sa sandaling iyon, kung hindi pa rin nila napagtanto na hindi sila kapareha ni Justin, ang ilang dekada nilang karanasan bilang mga mersenaryo ay magiging walang kabuluhan. Huli na para ipakita ang iyong pagsisisi. Sa pagtingin sa mga mersenaryong nakaluhod sa kanyang harapan, walang pag-aalinlangan niyang ibinato ang kanyang baril at sunod-sunod na putok ng baril. Biglang huminto ang pag-iyak ng awa habang lumalaki ang dami ng dugo. Sa isang iglap, mahigit 100 patay na mersenaryo ang nakahiga sa sala ng mga De La Cruz. Wala sa mga upahang kamay ni Emmett ang nakaligtas. Kabanata 278. Ang pagbabalik ng alamat. Tama ka. Clock. Tumulo ang dugo sa triangular bayonet ni Justin sa mga bangkay na nagkalat sa lupa. Nang mga sandaling iyon, kinilig si Emmett. Ang kanyang mga mata ay ligaw sa takot habang nakadirekta ang kanyang tingin kay Justin. Gumastos lang siya ng malaking halaga sa pagkuha ng mga mersenaryong iyon mula sa ibang bansa. Nakipaglaban sila sa maraming brutal na labanan at nagbuhos ng dugo ng hindi mabilang na mga tao. Gayunpaman, wala sila sa harap ni Justin. Namatay silang lahat bago pa man sila makahawak ng buhok sa ulo ni Justin. Paano ito posible? Justin, ikaw. Gustong takutin ni Emmett si Justin ngunit napagtanto niyang nawawala na siya ng salita. Kung tutuusin, nakapatay lang siya ng 100 mersenaryo. Hindi magiging madali ang pananakot sa kanya. Alam ni Emmett ang kanyang lugar. Ano pa ang maaari kong gamitin para pananakot kay Justin? Sige, tigilan mo na. Aminin mo na lang na natatakot ka. Itinapon ni Justin ang kanyang triangular na bayonet sa tabi at tinitigan ang nanginginig na mga kamay ni Emmett. Sabi ko sa inyo, hindi ako mapipigilan nitong mga hooligan na umalis. Masyado mong minamaliit ang kakayahan ko, nilinggan niya si Emmett at sinabi. Natatakot. Bakit ako matatakot? Ngumuso si Emmett. Justin, huwag mong kalimutan kung nasaan ka ngayon. Ito ang De La Cruz residence. Ito ay Yellview. Sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo dahil lang sa pumatay ng ilang mersenaryo? Ha? Justin, masyado kang walang muwang. Maniwala ka man o hindi, hindi ka makakalabas dito ng buhay kung maglakas loob kang hawakan ang buhok ko sa ulo. At kahit na gawin mo ito, tinitiyak ko sa iyo na hindi ka makakalabas ng Yellview ng buhay. Ganyan ang tiwala ni Emmett. Kahit na ang mga De La Cruz ay hindi bahagi ng 4 na kilalang pamilya o bahagi ng mga elite, siya pa rin ang pinuno ng pamilyang De La Cruz. Hindi niya hahayaang makalabas si Justin ng buhay sa Yellview kung maglakas loob siyang hawakan ng isang buhok sa kanyang ulo. Tutal, nasa Yellview sila, kung saan matatagpuan ang Azores office. Dapat alam ni Justin ang kanyang lugar. Tinatakot mo ba ako? Napangiti si Justin nang marinig ang sinabi niya. Nagsindi siya ng sigarilyo at umusok. Emmett, na-overestimate mo talaga ang sarili mo. Maniwala ka man o hindi, walang sino man sa Yellview ang maglalakas loob na makialam kahit nalipulin ko ang iyong buong pamilya. Umuksa tayo. Hindi napigilan ni Emmett ang mapangiti. Justin, hindi kita minamaliit. Ngunit paano mo magagawa iyon ng mag-isa? Sino ka sa tingin mo? Azure. Kahit na ang 4 na hari ng digmaan mula sa Azures office ay hindi nang ahas na lipulin kami. So how dare you? Anong biro? Ang Azures office ay matatagpuan mismo sa gitna ng Yellview. Sa madaling salita, ang Yellview ay teritoryo ng Azure. Tirain tayo.
Kahit na ang apat na hari ng digmaan mula sa Azure's office ay hindi nang ahas na gawin iyon ng walang utos ni Azure. Tama ka. Ako mismo si Azure. Tiningnan siya ni Justin at sumagot. Sa palagay mo paano pa nakaligtas ang mga De La Cruz nang linisin ng apat na Azure guards ang Yellview? Ito ay baliw. Nababaliw na si Justin. Tumawa ng malakas si Emmett sa sinabi niya. Justin, anong pinagsasabi mo? Dapat may naririnig ako. Sabi mo ikaw mismo si Azure. Ikaw. Azure. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Justin, hindi kita minamaliit. Ngunit kung totoo ang sinasabi mo, natatakot ako na ang pangunahing pasukan ng Azure's office ay nawasak na. O diba, Justin, alam mo ba kung saan ang main entrance? Oo, sa tingin ko ay hindi. Sabagay, kaawa-awa ka lang na aso. Hindi ka karapat-dapat na tumuntong sa Yellview noong pinaalis kita sa pamilyang De La Cruz ilang taon na ang nakararaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at paghamak habang nagsasalita. Anong katapangan na tawagin ang kanyang sarili na Azure? Kung siya si Azure, ako mismo ang Panginoon sa Azure. Mukhang hindi ka nagbago kahit kaunti sa mga nakaraang taon. Napailing si Justin habang nakatitig sa mukha ni Emmett. Hindi man lang siya galit. Gagawin ko ang gusto mo noon dahil hindi ka maniniwala sa akin, malamig na sabi ni Justin. Pupuksain ko ang mga De La Cruz. Gusto ko ring makita kung ano ang magiging reaksyon ng Azure's office pagkatapos kong lipulin ang buong pamilya mo. Pagkasabi noon, lumipad ang itim na baril sa kamay ni Justin na may palm itik sa kanyang palso. Bang! Ang sumunod na nalaman ni Emmett, isang gintong bala ang tumago sa kanyang kanang paa. Thud! Bago pa man makapag-react si Emmett ay bumigay na ang kanyang mga paa. Bumagsak siya sa lupa kasabay ng malakas na kalabog. Ito ay para noong pinalayas mo ako sa pamilya De La Cruz. Hindi nagpatinag si Justin habang pinagmamasdan si Emmett na nakaluhod sa lupa. Pinalayas mo ako ilang araw lang pagkatapos mamatay ang mga magulang ko. Ito ay para sa akin pati na rin sa aking mga magulang. Kung alam nila kung paano mo tretuhin ang kanilang nag-iisang bloodline sa mundo, nawasak na sila. Pagsisisihan sana nila ang pagkakaroon ng mga magulang na tulad mo. Hindi ka karapat-dapat maging magulang. Hindi na binigyan ni Justin ang pagkakataon si Emmett na sumagot habang hinihila niya ang gatilyo. Bang! Isang gintong bala ang tumago sa kanyang kaliwang paa. Sa isang tries, pumutol sa ere ang masakit na tili ni Emmett dahil hindi na niya makayanan ang matinding sakit sa kanyang mga binti. Huwag na lang. Justin, nawala ka na ba sa isip mo? How dare you shoot me? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang lolo mo. How dare you defy me? Ikaw na walang kwentang bata. Galit na napaungol si Emmett habang nakaluhod sa lupa. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang masamang ngisi. Hindi niya akalain na si Justin ay maglalakas loob na barilin siya. Lolo. Hindi maiwasang mapangiti ni Justin sa kanyang sinabi. Nawalan ako ng lolo 10 taon na ang nakararaan. Para ito sa anak mo, Sofia. Maging ang mga mabangis na hayop ay nag-aalaga sa kanilang mga anak. Paano mo kikitil ang buhay ng sarili mong anak? Emmett, wala kang pinagkaiba sa isang mabangis na hayop. Justin, papatayin kita. Papatayin kita. Punong-puno ng pamatay na hangarin ang mapupungay ng mga mata ni Emmett habang nakatutok ang tingin kay Justin. Mayroon kang pagkakataon 10 taon na ang nakakaraan, ngunit pinalampas mo ito. Let me tell you, that was your only chance to kill me, mahinang sagot ni Justin. Pagkatapos ay humarap siya kay Loretta. Ikaw na. Justin, anong gusto mo? Nanginginig sa takot si Loretta nang makita ang malamig na tingin sa mga mata nito. Hindi pa siya nakakita ng ganito karaming poot sa kanyang buhay. Nakatingin sa kanya si Justin na parang walang iba kundi isang bangkay. Kabanata 299. Ang pagbabalik ng alamat. Itigil mo yan. Ano sa tingin mo? Binigyan siya ni Justin ng malamig na titig. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo bago ka umalis sa Jadeboro? Pagpapatuloy niya, sabi ko kung maglakas loob kang istorbohin ulit si Diana, sisirain ko ang pamilyang De La Cruz. Mukhang nabibingi ang babala ko. Anong pinag-uusapan niyo? Mukhang natarante si Loretta. Anong ibig mong sabihin na inistorbo ko si Diana? Hindi ko na siya nakilala simula noong araw na umalis ako sa Jadeboro. Tama na yan. Tumigil ka sa pag-arte.
Nawala ng pasensya si Justin. Tinusubukan pa rin ni Loretta na gumawa ng isang aksyon ngunit nawala ng pasensya si Justin at sinigawan siya, nagpadala ka ng isang tao na pumatay kay Diana pagkatapos mong umalis sa Jadeboro, hindi ba? Ano? Kailan yun nangyari? Mukhang nabigla si Loretta. Tumigil ka na sa pag-arte. Nang makita ni Justin ang ekspresyon ng mukha nito, hindi napigilan ni Justin na mapasinghap. Aaminin mo lang siguro kung sasabihin ko sa iyo ang totoo sinabi sa akin ng assassin, ha? Siguro naglabas siya ng kalokohan. Napakagatlabi si Loretta at ayaw sumuko. Dapat mong malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Sa halip na mag-aksaya ng oras, hinailan ni Justin ang gatilyo. Bang! Walang pag-aalinlangan, pinaputukan niya ang femur ni Loretta. Bam! Lumuhad siya at lumuhad sa harap ni Justin. P***starred ka. Paano mo ako nabaril? Ako ang iyong lola. Kaway ni Loretta habang sumisigaw sa sakit. Dalawa lang ang miyembro ng pamilya ko simula nang pumanaw ang mga magulang ko isang dekada na ang nakalipas, at sila Diana at Sofia. Kayo naman ni Emmett, mas malala pa sa strangers. Kahit papaano ay hindi ako tatangkain ng mga estranghero na patayin ako. Nawala ang kulay sa mukha ni Loretta. Taksil. Ikaw ang taksil ng pamilya. She was all worked up na kumakabog ang dibdib niya. Kikilos sana ni Loretta ang kanyang mga koneksyon para tanggalin si Justin kung hindi niya ito hinawakan sa tutok ng baril. Ikaw bast asterisk road, babalatan kita ng buhay at susunugan sa puntod mo. Parurusahan ka ng Diyos dahil sa iyong masasamang gawa, sumpa niya. Iyon ay isang napakasamang sumpa. O talaga? Kung ganoon, pinarusahan muna kayo ng Diyos ni Emmett. Tumingin sa kanya si Justin na nakakunot ang noo. Anong klaseng mga magulang ang magpapaalis sa kanilang apo kapag kamamatay lang ng kanilang anak? Malamang umiyak ang aking ama sa kanyang libingan. At anong uri ng mga lolo't lola ang iiwan ng kanilang apo sa paghihirap sa loob ng higit sa 10 taon? Bilang mga magulang, nabigo kayo ng husto. Sino ka para tawagin akong bast asterisk road? Sino ka ba para sumbatan pa ako? Naalala ni Justin ang gabi ng itaboy siya nina Emmett at Loretta sa pamilya de la Cruz mga 10 taon na ang nakalilipas. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin noon. Napakalinaw ng alaala, ito ang pinakamadilim na sandali sa kanyang buhay. Bilang panganay sa pamilya, nahirapan pa rin si Justin na paniwalaan na palalayasin siya ng kanyang lolo't lola sa bahay kapag kamamatay lang ng kanyang mga magulang. Alam ba nila kung gaano ako kawalang pag-asa? May pakialam ba sila? Alam ba nila na sinipa ako ng kasambahay para pigilan akong kumatok sa pinto ng De La Cruz residence noong may thunderstorm? Alam ba nilang nilalagnat ako that time? Alam ba nila kung gaano ako galit sa mga De La Cruz hanggang ngayon? Hinding-hindi ko makakalimutan ang sakit at trauma na kasama niyan. Hindi nilipol ni Justin ang pamilya De La Cruz dahil inakala niyang si Emmett ang naglagay ng mga sariwang bouquet sa mga puntod ni na Daniel at Elizabeth. Kung hindi niya nakita ang mga bouquet, pinangunahan sana ni Justin ang 4 na Ossuary guard sa Yaleview at winasak ang De La Cruz residence sa lupa. Kung sinira niya ang pamilya noon, hindi magkakaroon ng pagkakataon sina Emmett at Loretta na tangkaing patayin siya ng paulit-ulit. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pinagsisisihan ko sa buhay? Tinitigan ni Emmett si Justin at ngumuso. Dapat may pinadala ako para tapusin ka noong pinaalis kita sa pamilya. Kung ginawa ko iyon, hindi mo gagawin. Nagkaroon ako ng pagkakataon na hawakan ako ng baril. Ikaw ay walang iba kundi isang madugong hayop. How dare you insult me? Justin, nabusog na ako sa hikbi mong kwento. Putulin mo na lang ako kung maglakas loob ka. Tingnan natin kung mayroon kang lakas ng loob na sirain ang pamilyang De La Cruz. Hamon ni Emmett kay Justin. Baliw ka ba? Namula ang mga mata ni Loretta. Bakit mo haamon ang isang baliw na barilin ka? Paano kung hilahin niya ang gatilyo at patayin ka? Paano kung patayin niya rin ako? Ayokong mamatay. Nababaliw ka na ba? Sa tingin mo ba may lakas siya ng loob para gawin iyon? Ngumisi si Emmett. Sa tingin mo ba makakatakas siya ng buhay kung pinatay niya ako? Sa tingin mo ba magbubulag-bulagan si Ossuary sa ginawa niya? Patuloy niyang bulalas, kahit na tumanggi si Ossuary na makialam, hindi rin siya papakawala ng mga Zeller. Huwag mong kakalimutan, yung B***starred na yun ang nagpapili kay Troy.
Ngayon, magbibitiw ako sa aking kapalaran, ngunit sigurado akong mamamatay din siya sa isang miserableng kamatayan. Tisiguraduhin kong kakalagkarin ko ang Bast Asterisk Road na ito sa impyerno kasama ko. Tama ka. Dapat ay pinatay mo na ako noong maaari mong 10 taon na ang nakakaraan, walang pakialam na sabi ni Justin. Nakakalungkot na mismo ang iyong nag-iisang shot. Anyway, huli na ang lahat para sa pagsisisi ngayon. Nakaririmarim ang buhay. I-save mo. Patayin mo na lang ako. Handa na akong harapin ang aking kamatayan. Nikaw-tikip ang ngipin ni Emmett habang pinagmamasdan si Justin na papalapit. Nagsusugal siya. Wala yata siyang lakas ng loob na barilin ako. Kung pinatay niya ako, kakalagkarin ko siya para makilala din ang gumawa namin. Sabay tayong namamatay. Gusto mong mamatay. Ayos lang. Pagbibigyan kita ng wish mo. Kinarga ni Justin ang bala ng hindi nagsasalita. Tapusin na natin itong matagal ng sama ng loob. Pagkatapos, kinasa niya ang baril. Sa sumunod na sandali, itinaas ni Justin ang baril at itinutok sa ulo ni Emmett. Ngunit nang hihilahin na sana niya ang gatilyo, narinig niya ang nagmamadaling yabag mula sa pintuan. Sunod-sunod ang boses ng babae mula sa likuran niya. Tumigil ka, Justin. Kabanata 300. Ang pagbabalik ng alamat. Nalantad ang pagkakakilanlan. Tita Sofia. Nakilala agad ni Justin ang boses nito kahit hindi ito nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? I sneaked out, binilisan ni Sofia ang kanyang mga hakbang at tumayo sa harapan niya. May bumabagabag sa akin pagkatapos mong umalis. Tama ang hula ko. Nakarating ka na talaga sa De La Cruz residence. Masama ang pakiramdam ni Sofia pagkaalis ni Justin sa hotel. Nag-aalala siya na baka kumilos siya ng basta-basta. Pagkalabas ng hotel, agad siyang nagmadali sa tirahan ng De La Cruz. Andy Morsley. Ang ekspresyon ni Justin ay naging malungkot. Pagkatapos, tumalikod siya at sumigaw sa bakuran na walang laman, umalis ka rito. Sa susunod na sandali, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa isang sulok ng bakuran. Ginoo. De La Cruz. Nakasuot ng itim na blazer, mukhang guilty ang lalaki. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na palabesensya? Binigyan ni Justin si Andy ng mamamatay na titig. Nako, papatayin niya ako ngayon. Paano mo ako masisisi, Mr. De La Cruz? Tinabi mo sa akin na protektahan ko siya ngunit hindi ko hiniling na pigilan siya sa pagpunta sa kahit saan, nagsimulang bumuhos ang pawis ni Andy. Tanga ka ba? Nagnagat ang ngipin ni Justin at tumingin kay Andy. Hindi mo ba alam kung bakit ako napunta dito? Ginoo. De La Cruz, ako. Bago pa may pagtanggol ni Andy ang sarili, hamarang si Justin. Tama na sa paliwanag mo. Bumalik ka pagkatapos nito, mag-impake ka ng mga gamit mo at makipagkita kay Dorian sa Maisana. Nang marinig niya ang utos ni Justin, agad na lumuhad si Andy. Patawarin mo ako, Mr. De La Cruz. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mangyaring huwag akong ipadala sa Maisana. Nako, si Maisana ay karaniwang impyerno sa lupa. Ang sandstorm sa impyernong iyon ay tatagal ng higit sa 20 oras sa isang araw. Ang pinakamasama ay ang nakakatakot na bagyo. Nangyayari ito higit sa 20 araw sa isang buwan. Napakadugong pahirap. Mas gugustuhin ko pang magkulong sa kwarto ng kalahating taon kaysa magtagal sa Maisana ng isang buwan. Tinusubukan mo bang makipagtawaran sa akin? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Justin. Subukan mong tanggihan ang aking utos muli at ilalagay kita sa Maisana sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kaagad, ang babalang iyon ay nagpalamig kaagad sa gulugad ni Andy. Ang tanging nagawa niya ay lumuhad sa lupa sa labas ng pinto at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Samantala, napatulala sina Emmett at Sofia nang marinig nila ang pangalan ni Andy. Andy. Andy Morsley. Ang lalaking nakaluhod sa labas ay si Andy Morsley. Paano ito posible? Nagbibiro ka ba? Parehong hindi makapaniwala sina Emmett at Sofia sa narinig. Biro ba ito? Si Andy Morsley ay isa sa mga hari ng digmaan mula sa opisina ni Ozura at namamahala sa daan-daang libong piling sundalo. Personal siyang itinalaga ni Ozura sa kanyang opisina. Sa kanyang pagsisikap, matagumpay na pinangunahan ni Andy ang mga Morsley na maging pinuno ng 4 na kilalang pamilya. At gayon pa man, lumuluhod siya sa harap ni Justin at humihingi ng tawad. Napangisi si Emmett, "Stop acting, Justin."
Sa tingin mo ba maaari mo akong lokohin sa pamamagitan ng paghahanap ng isang taong gagayahin bilang Andy Morsley? Sa tingin mo, gaano ako katanga? Hindi ako bata. Kung sa tingin mo ay makukumbansi mo ako na ang taong iyon ay si Andy, maaari ko ring aminin na ako si Ozure. Idinagdag niya. Anong biro? Nabahira ni Andy ang kanyang mga kamay ng dugo ng hindi mabilang na mga kaaway, at inaasahan mong maniniwala ako na ang walang kwentang duwag na lumuluhod sa labas ay si Andy. Sigurado akong nakapatay siya ng kahit ilang libong buhay. Sa sandaling natapos ni Emmett ang kanyang pangungusap, ang mabangis na mukha na si Loretta na nakaluhod sa tabi niya ay samaway. Shut up, Emmett. Bakit ako dapat? Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ni Emmett. Nag-aalala ba siya na baka ilantad ko ang pagkakakilanlan ng impersonator? Itikom mo ang iyong bibig kung gusto mong manatiling buhay. Tasampalin sana ni Loretta si Emmett kung hindi siya tinamaan ng bala. Ano ba ang iniisip niya? Maaaring masyadong tanga si Emmett para tasahin ang sitwasyon, ngunit mas matalino si Loretta at malinaw na alam niya kung sino ang lalaki. Ang tinaguriang hanggal na lalaki na lumuhad sa labas ng pinto ay walang iba kundi ang maalamat na si Andy Morsley, isa sa mga hari ng digmaan mula sa Azure's office. Tinilip ni Loretta si Andy mula sa malayo habang naghahapunan. Kahit na lumipas ang mga taon, masasabi pa rin niyang ang lalaking nakaluhod sa labas ay si Andy. Ikaw. Hindi natuwa si Emmett at gusto siyang pagsabihan, ngunit nakita niyang lumuhad si Loretta sa lupa at yumuko sa direksyon ni Andy. Ginoo. Morsley. Mr. Morsley. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Emmett nang marinig ang pangalan. Mas kilala niya si Loretta kaysa sa iba. Hindi siya luluhod sa harap ng sino man maliban kung kilala niya ang tao. Ibig mong sabihin siya talaga si Andy Morsley. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Emmett. Malinaw naman. Pinaril siya ni Loretta ng mga punyal. Kung ang lalaki ay si Andy, ibig sabihin si Justin ay nanlaki ang mga mata ni Emmett. Nabaling naman agad ang atensyon niya kay Justin. Hindi yuyuko si Andy sa iba maliban sa nag-iisang Azure. Hindi. Hindi pwede. Imposible yan. Ang batang lalaki na pinalayas natin sa pamilya 10 taon na ang nakalilipas ay ang maladyos na alamat. Maging si Sofia ay hindi naiwasang magtanong ng hindi makapaniwala, siya ba talaga si Andy Morsley? Siyempre. Tumanggo si Justin. Hindi pa niya sinasadyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Sofia, ngunit sa pagtingin sa mga pangyayari, hindi na niya ito may tatago sa kanya. Diba sabi mo kasama mo siya? Pabalik-balik na nakatingin si Sofia kina Justin at Andy. Naalala niya na minsang sinabi sa kanya ni Justin na dati niyang dormmate si Andy at magkatabing lumaban sa iba't ibang laban. Bakit luluhod ang lalaki sa harap ni Justin kung sila ay mga kasama? At bakit niya siya tatawagin bilang Mr. De La Cruz sa isang magalang na paraan? Siya ay aking kasama, ngunit siya ay nagtatrabaho din sa ilalim ko. Tumingin si Justin kay Sofia at walang pakialam na sinabi. May mga bagay na gusto kong sabihin sa iyo ngunit wala akong oras para gawin iyon. Ipapaliwanag ko sa iyo ng malinaw pagkatapos nito. Biglang itinaas muli ni Justin ang kanyang baril at itinutok sa ulo ni Emmett. Ngayon, hayaan mo muna akong ayusin ang mga lumang score sa lalaking ito.